Sa araw na isinilang ang batang babae, nasa dulo na siya ng finish line. Sa seremonya ng pagsisimula, hindi siya interesado sa anumang bagay na nasa harapan niya. Sa huli, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama, na para bang alam niyang ito ang magiging pinakamatatag na sandigan niya. Ang ama niya ay ang pinuno ng pinakamalaking korporasyon sa South Korea, at natanggap din ng batang babae ang lahat ng pagmamahal mula sa kanyang ama. Habang lumalaki, ginamit niya ang kanyang pambihirang talino. Sa murang edad, itinatag niya ang sarili niyang brand at matagumpay na naipasok ang kumpanya sa stock market. Ang kanyang arugante at dominanteng pagkatao ay lubos na kinamumuhian ng dalawang walang silbing kapatid na lalaki. Nang makita ang pambihirang kakayahan ng kanyang anak na babae, direktang ipinasa ng ama ang karapatan sa pagmamana ng korporasyon sa kanya. Matapos matanggap ang mana, ang unang bagay na nais niyang gawin ay alisin ang dalawang walang silbing kapatid na lalaki. Ngunit bago mismo ang araw ng pagpupulong ng board, may hindi inaasahang insidente na nangyari. Para ipagdiwang ang sarili na malapit nang marating ang rurok ng kanyang buhay, binaliwala niya ang payo ng kanyang assistant at nagpumilit na magparagliding para subukan ang kakaibang pakiramdam. Habang siya ay masayang lumilipad sa ere, bigla siyang nakakita ng isang lumilipad na traktora sa kalangitan. Ngayon pa lang niya naramdaman na mayroong mali. Tumingala siya sa malayo at nakita niya ang isang buhawi na tuwirang papunta sa kanya. Bago pa siya nakapag-react, sa isang iglap ay nahila siya papunta sa gitna ng bagyo. Nang siya ay magising, natagpuan niya ang sarili sa isang kakaibang lugar, at siya ay nakabitin sa itaas. Ang eksenang ito ay nakakuha ng atensyon ng isang sundalo. Siya ay nasasabik, iniisip na ito ay isang rescue team na ipinadala ng kanyang ama. Ngunit nang makita niya ang emblem sa uniforme ng lalaki, agad na nawala ang ngiti sa kanyang labi. Sa katunayan, siya ay nasa teritoryo ng Hilagang Korea. Nagkamali pa ang sundalo na isipin siya bilang isang espiya at inutusan siyang bumaba kaagad. Nang marinig niya ang tunog ng pagkok ng baril, nataranta siya sa takot. Hindi sinasadyang nadulas ang kanyang mga kamay at nahulog siya, diretsong bumagsak sa mga bisig ng kanyang magiging asawa sa hinaharap. Dahil sa hindi inaasahang yakap na ito, napatigil din si Jeong Heo. Matapos ang isang maikling pag-uusap, nalaman niya na hindi sinasadya niyang pumasok ng iligal sa teritoryo ng kalapit na bansa. Laking gulat niya, akala niya ay nagbibiro ang kausap niya. Ngunit nang marinig niya na ang mga iligal na pumasok ay mapaparusahan alinsunod sa batas, natakot siya at dali-daling ipinaliwanag na siya ay nagparagliding. Sa simula, maganda ang panahon, ngunit hindi niya inaasahan na biglang mailalabas na malakas na buhawi. Maging ang mga baboy ay lumilipad sa kalangitan, kaya normal lang na may mga taong mahila rin. Nang magising siya, nandito na siya. Nang marinig iyon, naisip ni Jeong Heok na makatwiran ang kanyang paliwanag kaya ibinaba niya ang kanyang baril. Nang makita niyang lumuwag ang pagbabantay ng kausap, agad siyang nagplano na tumakas. May kumpiyansa niyang sinabi na ang pagtakas ay ang kanyang espesyalidad at sa isang iglap ay mawawala na siya ng walang bakas. Ngunit hindi pa siya nakakatakbo ng malayo. Binabalaan siya na iyon ay isang minahan, kaya't agad siyang napatigil. Kalmadong sinabi ni Jeong Heok na siya ay eksperto sa larangang ito at hindi siya makakatakas ng walang tulong niya. Ngunit sa sumunod na sandali, siya ay napahiya dahil siya mismo ang nakatapak sa isang mina. Nang makita niyang nakatayo siya ng walang kagalaw-galaw, agad niyang napagtanto na siya rin ay nakatapak sa isang tunay na mina. Ngunit si Jeong Heok ay nagpumilit pa ring hindi umamin. Kaya, sinabi niya na subukan niyang tumalikod at lumakad ng ilang hakbang. Ngunit malinaw na hindi na niya ito maitago pa, kaya kinailangan niyang kunin ang radyo upang tawagan ang kanyang mga kasamahan. Hindi inaasahang, aksidente niyang nahulog ang radyo sa tubig. Sinamantala ni Seri ang pagkakataong ito at agad na tumakas. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang magbiro. Gusto ko ang hitsura mo. Pagkatapos sabihin iyon, kumari pa siya ng takbo, hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo. Agad na nag-utos si Jeong Heok na habulin siya. Pagkatapos, mabilis na natagpuan siya ng kanyang grupo at hinabol siya ng buong bilis. Ngunit nang makarating sila sa isang lugar, napilitan silang huminto dahil isang minahan pala ang nasa harapan. Tumakbo siya ng tuloy-tuloy, pagkatapos ay tumalon ng malaki at matagumpay na nalampasan ang mapanganib na lugar. Dahil dito, namutla sa takot ang mga sundalong nasa likod niya. Nang makita niyang malapit na siyang abutan ng mga humahabol sa kanya, nagpasya siyang akyatin ang bakod. Ngunit patuloy na sumisigaw ang mga sundalo sa likod niya. Nang makita nilang ayaw niyang makinig sa payo, tinutukan siya ng kanilang mga baril. Nataranta siya at lumingon. Mabilis siyang tumalon ng malakas at pagkatapos ay narinig ang malakas na putok ng baril. Sa takot, tumalon siya sa bakod at pinalad na hindi tamaan ng bala. Ngunit habang tumatakbo, hindi siya naging maingat, nadulas ang kanyang paa at gumulong sa gilid ng burol. Para mabuhay, kinailangan niyang tiisin ang sakit at magpatuloy sa paglalakad. Dahil sa takot na maligaw, gumamit siya ng mga sanga ng puno upang markahan ang kanyang daan. Ang mga sundalo naman sa kalapit na bansa ay patuloy sa paghahanap. Sa gabi, natagpuan ni Kapitan Jeong Heok ang mga marka sa puno at agad na nahulaan ang kanyang direksyon. Sa sandaling ito, pagod na siya, ngunit nang makita niya ang isang nayon sa harapan niya, sumiklab ang pag-asa sa kanyang kalooban. Akala niya ay nakabalik na siya sa South Korea, ngunit nang tumapak siya sa nayon, ang tanawin sa kanyang harapan ay halos ikinagiba niya. Ito pala ay isang nayon sa Hilagang Korea. Sa sandaling iyon, isang military vehicle ang humarurot patungo kay Seri. Ang nakakasilaw na ilaw ay nagdulot sa kanya ng panlalabo ng paningin. Biglang may isang anino na lumitaw at hinila siya palayo. Kung nakita siya ng malaking kontrabida sa sasakyan, si Chu Cheol-gang, tiyak na paparusahan siya ng kamatayan. Sa kabutihang palad, dumating si Jeong Heok sa tamang oras upang iligtas siya. Nang makita niya si Jeong Heok,
Hyuk, agad na nagpabebe si Seri at nagpakita ng kaawa-awang mukha. Alam niya na kahit gaano pa kalakas ang kalaban, isa pa rin itong lalaki. Si Jeong Hyuk naman sa sandaling iyon ay nag-aalangan pa rin kung dapat ba siyang ipataw ang kamatayan sa kanya alinsunod sa batas. Sa huli, naisip niya na ito ang kanyang magiging asawa sa hinaharap. Kaya nagpasya siyang iwi siya. Kinabukasan, si Jeong Hyuk ay personal na naghanda ng isang mangkok ng handmade noodles para sa kanya. Nang makita ang mangkok ng noodles sa kanyang harapan, sinadya ni Seri na maging mapanlinlang at sinabi sa kanya na kumain muna ng isang kagat dahil ito raw ang pinakapangunahing tuntunin ng pagkain. Ngunit mabilis na nabunyag siya ni Jeong Hyuk. Sa katunayan, natatakot si Seri na mailason sa pagkain at si Jeong Hyuk naman ay nagdududa sa kanyang pagkatao. Lagi niyang iniisip na si Seri ay isang espiya na ipinadala ng ibang bansa. Kaya, napilitang ibunyag ni Seri ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi niya na siya ay anak ng isang mayaman na pamilya at presidente rin ng isang kumpanyang nakalista sa stock market. Basta't iuwi mo ako ng ligtas sa South Korea. Hahayaan kitang mag-enjoy sa karangyaan at kayamanan habang buhay. Ngunit si Jeong Hyuk ay walang interes dito. Sa sandaling ito, masayang iniulat ng subordinate ni Jeong Hyuk na si Chae-soo sa kanya na patay na ang babaeng taga South Korea kagabi. Ngunit nang lumingon siya, agad siyang natakot at natigilan. Agad ding nakilala ni Seri na si Chae-soo ang taong bumaril sa kanya. Si Chae-soo naman ay hindi maiwasang mamangha. Hindi ko inaasahan na ang espiya na ito ay nasa bahay ng kapitan. Humingi pa siya ng kaunting oras sa kapitan para makahanap siya ng isang lugar na may magandang tanawin para ilibing ng buhay ang babaeng ito. Ngunit hindi natatakot si Seri dahil kung malalaman ng iba na nandito siya, tiyak na hindi lamang siya ang mamamatay, kundi ang buong platoon nila ay malilibing kasama niya. Maging ang platoon captain ay mapipilitang magtrabaho at sumailalim sa ideological re-education. Habang nahihirapan si Chae-soo, hindi inaasahang dumating din ang ibang miyembro ng grupo. Nang makita nilang buhay pa si Seri, lahat sila ay nagulat. Pagkatapos nito, agad siyang naging ate nila at sinabihan silang ibalik siya sa lugar kung saan siya bumagsak at siya na ang bahala kung paano siya aalis. Ngunit sinabi ni Chae-soo sa likod niya, kapag naakyat niya ang barbed wire fence at naging inihaw na manok, doon niya lang talaga maiintindihan ang kapangyarihan ng high voltage. Sa katunayan, nagkaroon ng depekto sa sistema ng kuryente dahil sa buhawi kahapon. Kaya't hindi na aktibo ang high voltage line. Dahil dito, pinalad si Seri na makatakas. Ngayon ay naayos na ito, kaya hindi na magagamit muli ang paraang ito. Sa huli, nagkasundo ang lahat na hayaan si Seri na tumawid sa hangganan pabalik sa kanyang bansa sa pamamagitan ng dagat. Ngunit kailangan nilang maghintay ng 3 araw bago sila makakilos. Sa panahong ito, mayroong hiningi si Seri. Araw-araw, gusto niyang kumain ng karne sa 2 beses sa 3 pagkain. Nang sabihin niya ito, agad siyang pinagtawanan ni Chae-soo. Hindi siya makapaniwala na ganoon kayaman ang South Korea. 2 beses pa siyang kakain ng karne sa isang araw. Ito ay talagang isang walang kabuluhang propaganda. Ngunit bilang isang taong baliw sa kanyang asawa tulad ni Jeong Hyuk, kinuha pa rin niya ang bakon na kinakain lang tuwing bagong taon mula sa isang batong sisidlan. Ito ay isang bagong karanasan para kay Seri na isang hires. Ang mas lalong nagulat sa kanya ay hindi pala ginagamit ang refrigerator dito, kundi inilalagay ang pagkain sa kimchi cellar. Dahil hindi pa niya ito nakita, lalo siyang nagulat. Siya na isang hires at presidente ng isang kumpanyang pampinansyal ay hindi sinasadyang napunta sa isang mahirap na nayon. Kung gusto niyang maligo sa mainit na tubig, kailangan pa niyang magpainit ng tubig, timba-timba at ibuhos sa batya. Ang mas hindi niya mapaniwalaan ay kailangan pa niyang gumamit ng plastic sheet para takpan ang batya. Kaya't nananatili ang init at hindi ito lumalabas. Dahil hindi pa niya nararanasan ang ganitong klaseng pagligo, hindi maiwasang mamangha ni Seri, talagang kamangha-mangha. Ngunit pagkatapos niyang maligo at lumabas, biglang nagdilim ang buong silid. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Jeong Hyuk, ngunit walang sumagot. Habang naguguluhan siya at hindi alam ang gagawin, bigla siyang nakakita ng isang kislap ng ilaw sa labas ng bintana na ikinatakot niya. Biglang narinig niya ang pagbukas ng pinto na lalong nagpatakot sa kanya. Dali-dali niyang hinila ang kurtina at itinaas ang isang flower pot. Naghihintay sa magnanakaw na pumasok. Sasakali na sana niya ito ng malakas, napansin niya na si Jeong Hyuk pala ang dumating. Nalaman niya na lumabas pala ito para bumili ng kandila. Dahil lang sinabi ni Seri na kailangan niya ng kandila kapag naliligo at natutulog. Ngunit ang binili niya ay ordinaryong kandila lamang, samantalang ang gusto ni Seri ay high-end scented candles. Bilang isang hires, hindi pa siya kailanman natakot ng ganoon. Umiyak si Seri ng labis na hindi alam ni Jeong Hyuk kung paano siya aaliwin. Pagkatapos nito, naisip niya na ang kanyang pagkawala ay magiging sanhi ng pagbaba ng stock ng kanyang kumpanya. Kung ikukumpara sa pagkawala ng 30 bilyong won, mas lalo siyang nalungkot at naguluhan ngayon. Umiyak pa siya sa harap ng isang estranghero na talagang nakakahiya. Sa sandaling ito, tahimik na hinipan ni Jeong Hyuk ang kandila at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos, tumayo siya. Tumulak patungong Pyongyang para sa isang misyon. Bago siya umalis, bumili siya ng malaking bag ng mga personal na gamit para kay Seri. Nang buksan niya ito, nakita niya na puno ito ng shampoo, shower gel, at maging isang bote ng essential oil na gawa mismo ng sarili niyang kumpanya. Sa katunayan, ito ay ang mga bagay na pinaghirapan ni Jeong Hyuk na bilhin sa palengke. Nang tanungin siya ng tindera kung anong uri ng underwear ang gusto niya, nahihiyang sinabi ni Jeong Hyuk na kunin na lang lahat para matapos na. Kahit anong sukat, okay lang. Nang makita ni Seri ang sukat ng underwear, natawa siya agad. Ito ay talagang napakataas na pagtingin sa akin. Sana magkasya. Sa kabilang banda, pagkababa ni Jeong Hyuk sa tren, pinilit siyang dalhin ng mga security personnel at ikinulong.
Siya ay narito upang imbestigahan ang isang kaso ng pagnanakaw ng mga artifact. Nagdududa si Jeong Hyuk na may kinalaman si Cho Cheol-gang sa kasong ito, ngunit hindi niya inaasahan na gagantihan siya ng kalaban at siya ang mabibintangang may kasalanan. Nang akmang gagawin ni Cho Cheol-gang ang kanyang gagawin kay Jeong Hyuk, biglang sumugod ang isang opisyal. Sinipa niya ang opisyal at sinabi sa kanya na tapos na ang kanyang buhay. Siya ay ang nag-iisang anak ng direktor ng General Political Bureau. Nang marinig ito, namangha ang opisyal sa takot. Upang protektahan si Seri, espesyal na inutusan ni Jeong Hyuk ang kanyang mga tauhan na maghukay ng balon malapit sa bahay para lang malinlang ang ibang tao. Nang malaman ni Seri na ito ay inayos ni Jeong Hyuk, biglang may mainit na pakiramdam na bumalot sa kanyang puso. Kinagabihan, nang bumalik sila, hindi inaasahang nakasalubong nila ang malaking kontrabida, si Cho Cheol-gang. Nahaharap sa tanong, nagdahilan sila na naghukay sila ng balon upang itago ang katotohanan. Ngunit si Cho Cheol-gang ay agad na nagtanong sa opisyal kung saan ito pupunta. Ipinahayag niya na dahil maraming tumatakas kamakailan, magsasagawa siya ng biglaang inspeksyon sa lahat ng bahay ng mga opisyal. Ang mga salitang ito ay nagpataranta kay Jumyeok kaya nagsimula siyang umubo. Agad na napansin ni Cho Cheol-gang na may kakaiba. Pagkatapos nito, lihim nilang ibinalita ito kay Jeong Hyuk. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, humarap siya sa opisyal at nagbigay ng isang hiling. Sa sandaling ito, biglang may narinig si Seri na katok sa pinto, na lubos na ikinataranta niya. Pagkatapos noon, isang grupo ng mga tao ang pumasok at nagsimulang maghanap sa buong bahay. Nang makita nila ang isang baso ng maligamam na tubig, tiyak na mayroon pang ibang tao sa bahay si Cho Cheol-gang. Pagkatapos ng isang sandali ng paghahanap, aalis na sana sila nang walang nahahanap, ngunit natuklasan niya ang isang bunker na hindi kalayuan. Nang buksan nila ang takip ng bunker, lahat ay nabigla dahil si Seri ay talagang nagtatago sa loob. Gaano kahambog ang pagmamaneho ng isang espesyal na sasakyan ng militar. Ang sasakyan ay bumili sa kalsada nang walang sinumang nangahas na humarang. Maging ang traffic police sa daan, nang makita ang plate number na nagsisimula sa 729, ay dali-daling nagbigay senyas sa mga pribadong sasakyan na tumabi. Nang dumaan ang sasakyan, kailangang huminto ang ibang mga sasakyan sa kanilang kinaroroonan. Upang hindi makahadlang sa sasakyan ng militar, pansamantalang inayos pa nila ang mga traffic lights. Ang dahilan kung bakit kailangang umuwi agad ng politiko ay dahil ang hires ng conglomerate na nasa bahay niya ay pinaghihinala ang isang espiya. Ang sitwasyong ito ay lubos na nagpakaba kay Seri. Sa sandaling ito, isang sasakyan mula sa malayo ang humarurot. Pagkababa ni Jeong Hyuk sa sasakyan, agad siyang mabilis na lumapit. Nang makita ito, mabilis na itinutok ni Cho Cheol-gang ang kanyang baril kay Seri. Dahil sa banta na ito, napilitan si Jeong Hyuk na palaging matapat, magsinungaling, anong ginagawa mo? Ito ang aking fiancé. Ang lahat ng naroroon ay nagulat, maging si Seri ay nanlaki ang mga mata sa gulat. Nang marinig ito, ibinaba ni Cho Cheol-gang ang kanyang baril. Ngunit hindi siya madaling sumuko sa bagay na ito. Hiningi niya kay Seri na ipakita ang kanyang at travel pass na nagdulot ng panibagong tensyon sa sitwasyon. Wala nang ibang magawa, napilitan si Jeong Hyuk na sabihin na ang kanyang fiancé ay mula sa South Korea, isang secret agent ng Department 11 at nasa ilalim ng Unified Management ng mga nakatataas at classified bilang top secret. Kaya't hindi niya maaaring ibunyag ang masyadong maraming detalye dito. Ipinahayag pa niya na ang kanyang fiancé ay hindi pa matagal na nakabalik sa bansa at ngayon ay pagod na siya. Nang makita ito, nakipagtulungan din si Seri at lalo itong nagpatunay sa lahat. Pagkatapos nito, lumabas sila ng dalawa sa bakuran. Sinabi ni Jeong Hyuk na huwag na siyang magpanggap dahil wala ng ibang tao. Agad na ipinaliwanag ni Seri na masyado lang siyang malalim na pumasok sa kanyang karakter dahil sa pag-i-improvise. Ito rin ang tanging paraan na naisip ni Jeong Hyuk sa ilalim ng sapilitang sitwasyon. Ngayon, si Seri ay talagang itinuturing na isang traidor at isa pa siyang traidor na nagtaksil sa kanyang sariling bansa. Ito ay talagang hindi katanggap-tanggap. Kung mahuli siya, ano ang mangyayari? Sinabi ni Jeong Hyuk na huwag siyang mag-alala dahil aalis na siya bukas ng gabi. Kailangan lang niyang magtiis ng isang araw ng tahimik. Pagkatapos niyang magsalita, agad na may narinig silang katok sa pinto. Ito pala ay isang grupo ng mga kababaihan sa Nayot na bumisita kay Jeong Hyuk. Nagdala sila ng pagkain at nais nilang samantalahin ang pagkakataon na ito upang alamin ang tungkol sa kanya. Hindi inaasahan ni Seri na sumilip siya sa labas, na ikinagulat ng tatlo sa kanila at umatras sila ng paulit-ulit. Nahaharap sa tanong, kayo ba ang fiancé ni Jeong Hyuk? Si Seri ay nahihiyang tumango ng paulit-ulit. Ngunit nang tanungin siya kung saan siya nagtatrabaho, agad na seryosong sinabi ni Seri na ito ay top secret at hindi maaaring ibunyag ng basta-basta. Dapat ay lubos ninyo itong naiintindihan. Pagkatapos nito, nagbigay siya ng isang kaakit-akit ng ngiti sa mga kababaihan at isinara ang pinto. Tumanggi na tumanggap ng mga bisita. Nang masaya niyang sinabi, hindi naman sila ganoon kaganda. Isang mapanuksong boses mula sa labas ang narinig. Tingnan mo ang gusot niyang buhok. Kung hindi mo siya kilala, aakalain mong siya ay isang multo. Nang marinig ito, galit na galit si Seri. Kinabukasan, isang grupo ng mga tao sa Nayon ang nakapalibot sa isang supercar at nag-uusap-usap. Hindi pa sila nakakakita ng ganoong klaseng sasakyan kailanman. Nakikinig si Seri sa likod ng pinto. Tahimik ding lumapit si Jeong Hyuk sa kanya. Hindi niya inaasahan na gugulatin niya si Seri. Nagtataka siya kung bakit patuloy na nakatingin ang lahat sa isang lumang sasakyan. Upang ipakita ang sarili, inalok ni Seri na ilabas si Jeong Hyuk. Sa katunayan, hindi pa niya nakakalimutan ang panunukso kagabi. Sa sandaling ito, kinuha ni Jeong Hyuk ang isang bandana at itinali sa buhok ni Seri. Sa North Korea,
Sa North Korea, dalawang uri lang ng tao ang lumalabas ng gusot ang buhok, ang mga dayuhan at ang mga baliw na babae. Pagkalabas nilang dalawa ng pinto, agad na pumasok si Seri sa kanyang karakter. Nag-arte siya ng isang maaliwalas na eksena sa harap ng mga taga-nayon, sinadyang alisin ang alikabok sa damit ni Jeong Hyuk at hiniling na haplusin nito ang kanyang buhok ng malumanay. Nang makita ni Jeong Hyuk ang mga matang nakatingin mula sa malayo, sumunod siya sa utos. Ang pagtatanghal na ito ay nagpatulala sa lahat. Naramdaman ni Seri na hindi pa ito sapat, kaya nagpatuloy siyang magpabebe kay Jeong Hyuk na ikinahiya ng lahat na tumingin. Dahil sa ekspresyon ni Seri, natakot din si Jeong Hyuk at naramdaman ang kakulangan sa ginhawa sa buong katawan. Dali-dali siyang sumakay sa sasakyan at umalis. Kinawayan siya ni Seri bilang paalam. Ang isang eksena na ito ay nakatulong sa kanya na makakuha ng respeto mula sa mga taga-nayon. Matapos umalis si Jeong Hyuk, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magpanggap na naghuhukay ng balon sa bahay. Sa sandaling ito, isang batang lalaki ang lihim na kumuha ng uniforme ng militar na nakasampay sa labas, kaya't mabilis siyang hinabol at hinuli ng lahat. Nang mahuli ang bata, umiyak siya at sinabing 3 araw nang walang kain ang kanyang kapatid na babae, kaya't hindi na ito makadilat. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Seri sa bahay, kumuha ng maraming pagkain at ibinigay sa bata. Pagbalik ni Jeong Hyuk, wala siyang sinabi, sinabihan lang ang bata na maghugas ng kamay bago kumain para hindi magkasakit. Sa sandaling iyon, naantig din si Seri sa kabaitan niya. Pagkatapos, bago siya bumalik sa kanyang bansa, upang gawing masaya ang lahat, naghanda si Seri ng isang award ceremony. Ang lahat ay excited at nag-aabang. Ang award para sa most friendly ay napunta kay Jung In-dong. Mayroong dalawang pagpipilian para sa premyo, ang unified version at ang instant version. Ngunit pinili niya ang instant version na isang balding mais sa halip na 100 milyong won pagkatapos ng pag-iisa. Ang award para sa Hallyu Lover ay napunta kay Kim Joo-myuk dahil mahilig siyang manood ng Korean dramas. Walang pag-aalinlangan niyang pinili ang unified award. Dahil dito, naghanda si Seri ng isang hapunan para sa kanya kasama si Joo sa drama na Royal Princess. Ang Human Treasure Award ay napunta kay Park Kwang-byung dahil siya ang pinakagwapo. Dahil dito, naramdaman ni Jeong Hyuk ang inis. Walang piniling Korean model si Kwang-byung sa mga inirekomenda niya, sa halip ay humingi siya ng isang huling yakap. Si Chaesu naman, na laging nanunukso kay Seri, ay nakakuha lang ng shampoo at shower gel. Nang marinig na tapos na ang award ceremony, biglang natigilan si Jeong Hyuk. Bakit walang premyo para sa akin? Galit siyang tumalikod at umalis. Ngunit hinila siya ni Seri sa labas at itinuro ang isang batang kamatis na halaman, sinabing ito ang espesyal na premyo bilang pasasalamat sa kanya. Hindi nagpakita ng interes si Jeong Hyuk. Nang gabing iyon, inilabas niya ng palihim si Seri at mabilis na nagmaneho papunta sa daungan. Ginamit ni Jeong Hyuk ang dalawang calling card para palitan ng pagkakataon na makasakay sila pareho sa barko. Dahil sa pag-aalala niya kay Seri, napilitan siyang sumama sa pag-alis sa lugar na ito. Gayunpaman, sa gitna ng biyahe, mayroong nangyaring aberya. Ang bangka na kanilang sinasakyan ay hindi inaasahang natuklasan ng patrol. Dali-daling sinabihan sila ng kapitan na magtago sa ilalim. Nahaharap sa suhol na calling card mula sa kapitan, hindi nagpabago ang isip ng pulis. Lubhang nag-aalala ang dalawang nagtatago sa ilalim. Sa sandaling ito, naalaala ni Jeong Hyuk na sinabi sa kanya ni Joo-myuk ang paraan ng pagresolba ng krisis sa mga Korean drama. Nang biglang buksan ang compartment ng bangka, agad na hinalikan ni Jeong Hyuk si Seri sa labi. Agad na nataranta ang nag-iinspeksyong pulis. Ngunit nang makita ni Jeong Hyuk na epektibo ang paraang ito, at bago pa siya makabawi sa kanyang sarili, muling binuksan ang compartment ng bangka. Kaya ginawa niya ulit, sa pagkakataong ito, umanga ang kapitan. Kahit na nag-alay ka sa bansa, hindi mo ito magagawa dito. Pinakiusapan sila ng pulis na umakyat agad. Mukhang hindi rin gumagana ang paraan na ito sa sitwasyong ito. Sinubukan pa ring ipagtanggol ng kapitan dahil gustong lumabas ng dalawang kabataang ito para mangisda sa gabi, kaya inilabas ko ang bangka. Ngunit iginiit ng pulis na ang nakita nila ay hindi pangingisda sa gabi. Nang marinig ito, mas naging makatuwiran ang kapitan. Ang mga kabataang puno ng sigasig na ito, sinabi nilang gusto nilang maglakad-lakad. Talaga bang naglalakad-lakad lang sila? Kung sinabi nilang mangisda sa gabi at sa huli ay nakaupo lang sila at hawak ang kanilang mga pamingwit, kung gayon ang mga usbong. Kailan kaya usbong ang kinabukasan ng ating bansa? Nagmamadaling sinabi ni Yoon Seri na ikakasal na sila, kaya nagmamadali ang lahat. Si Ri Jeong Hyuk, na nakatayo sa tabi, ay naguluhan din sa sinabi. Bagamat nalutas na ang panganib, na-miss naman nila ang support ship sa harap. Konting-konti na lang ay makakabalik na si Yoon Seri sa South Korea. Labis itong ikinadismayan niya. Gayunpaman, pagbalik sa Pampang, mabilis niyang inayos ang kanyang kalooban. Umasa siya na makakakuha ng kaunting ginhawa mula kay Ri Jeong Hyuk, ngunit ang lalaking ito ay masyadong prangka. Hindi lamang hindi siya pinatahan, bagkus ay lalo pang ikinagalit si Yoon Seri. Gusto pa niyang putulin ang relasyon dito. Hindi ako ang taong iyon kanina. Isang halik lang naman, sa ibang bansa itinuturing lang itong pagbati. Pero ngayon hindi naman tayo nasa ibang bansa, kahit papaano sana ay maisinabi ka sa akin. Kung talagang nakakaramdam ka ng pagkakasala, ipangako mo sa akin na sa susunod na linggo, makakabalik ako sa South Korea at makakainom ng espresso. Sumagot lang si Ri Jeong Hyuk ng hindi magagawa at tumalikod, lalo itong ikinagalit ni Yoon Seri. Kaya nang sumikat ang araw, nag-iwan siya ng isang nota at naglaho. Lumalabas na plano niyang gumamit ng paragliding para makabalik sa kanyang bansa. Inihanda pa nga niya ang kanyang sarili para sa lahat ng posibleng sitwasyon. Sa sandaling ito, dumating si Ri Jeong Hyuk sa tamang oras.
Sinabi niya kay Yoon Seri na huwag nang gumawa ng mga walang kabuluhang bagay. Nang dumating siya dito ay dahil sa natural na sakuna, ngunit ngayon ay iba na ang sitwasyon. Kung matutuklasan siya, babarilin siya kaagad. Biglang nakarinig si Ri Jeong-hyuk ng tunog mula sa radyo. Mabilis niya itong pinatay. Gayunpaman, ang signal na hindi sinasadyang lumabas mula sa radyo ay natuklasan ng militar. Pinamunuan ni Cho Cheol-gang ang kanyang mga tauhan patungo doon. Mabilis din itong napansin ni Ri Jeong-hyuk. Sa loob ng 1-0 minuto ay makakarating na sila. Tumingin siya sa paligid at sinuri ang lupain ng bangin. Nakita niya ang militar na mabilis na papalapit. Sa kagipitan, hinawakan niya ang kamay ni Yoon Seri at tumakbo patungo sa bangin, pagkatapos ay mahigpit siyang niyakap at tumalon. Sa ganitong paraan, matagumpay silang nakatakas sa pagkubkob. Ngunit dahil si Cho Cheol-gang ay hindi nasisiyahan, hindi siya naniniwala na kaya nilang maglaho sa ilalim ng lupa. Nalaman niya mula kay Jung Man-bok na hindi pa sila nakabalik sa Pyongyang. Kaninang umaga ay sabay silang bumalik. Nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam na may mali. Upang gantimpalaan si Jung Man-bok sa kanyang misyon, binigyan pa niya ito ng kaunting pera at sinabihan siyang bumili ng masustansyang pagkain para sa kanyang anak na si Kim Joo-myo. Kinuha ni Jung Man-bok ang kanyang wallet upang bumili ng baboy, ngunit hindi inaasahang inagaw ng magnanakaw ang kanyang wallet. Nagkataon na nakita ito ni Ri Jeong-hyuk. Agad siyang humabol. Sa huli, inabol niya sila hanggang sa bakuran ng isang bahay. Lumalabas na ang grupo ng mga taong ito ay pawang mga dating sundalo. Sinabi pa ng lider sa kanya na umalis na siya. Ngunit handa nang lumaban si Ri Jeong-hyuk hanggang sa huli. Kahit may armas sila, hindi sila kalaban niya. Ginapi niya silang lahat ng walang armas. Sa sandaling iyon, may isang nanlilinlang, balak siyang patayin mula sa likod, ngunit hindi inaasahang tinamaan ng bato sa ulo ni Jung Man-bok na kadarating lang. Matapos mabawi ang wallet, paulit-ulit na nagpasalamat si Jung Man-bok kay Ri Jeong-hyuk. Napakahalaga ng wallet na ito para sa kanya, lalo na ang papel sa loob. Sa tuwing nakikita niya ito, nakakaramdam si Jung Man-bok ng kirot. Mula nang dumating si Yoon Seri dito, ganap na siyang nagbago. Dati, hindi siya kumakain ng almusal. Kahit kumain man, organic oats lang mula sa Canada. Kahit sa mga mamahaling pagkain, 3 subo lang ang kinakain niya. Kaya siya ay binansagang ki-prinsesa na mapili sa pagkain. Ngunit ngayon ay masarap na siyang kumain ng sinunog na kanin na may asukal. Pagbalik ni Pyo Chai-soo, muli niya itong kinutya, sinabing halos naubos na niya ang mga gamit sa bahay ng kapitan. Kung magpapatuloy ito, baka tuluyan na siyang manirahan dito. Humingi pa ng tulong si Yoon Seri sa kanila dahil hindi raw sapat kung kay Ri Jeong-hyuk lang. Sa sandaling ito, sinabi ni Ri Jeong-hyuk na kahit umalis ang kapitan, kailangan pa rin nilang protektahan si Yoon Seri ng maayos. Nang marinig ito, agad na itinago ni Yoon Seri ang kanyang ngiti at sinabing, "Sige, iwanan mo lang ako dito ng kaunti at may mangyayaring maganda." Pagkatapos ay tinanong niya si Ri Jeong-hyuk, "Ano nga ba ang sinabi ni Ri Jeong-hyuk? Bata ba ako para magkaroon ng malaking problema?" Malinaw na masaya ang kanyang kalooban, ngunit nagkunwari siyang nairita. Pagkatapos ay nagsimula siyang magreklamo tungkol sa posisyon ni Ri Jeong-hyuk, na siya raw ay isang karaniwang sundalo lamang kaya hindi siya makaalis. Nang marinig ni Ri Jeong-hyuk na masyadong mababa ang kanyang katayuan at walang kapangyarihan, halos matawa na siya. Dati siyang isang dominante at matagumpay na ngunit ngayon ay nasa isang mahirap na nayon at buong araw na nakikipag-ugnayan sa isang grupo ng mga bastos na lalaki. Dahil kaarawan ng asawa ng koronel, lahat ng babae sa nayon ay gustong suyuin siya. Dinadala nilang lahat ang kanilang mga regalo sa kaarawan, ngunit si Yoon Seri ay tahimik na pumasok ng walang dala. Ang layunin niya sa pagkakataong ito ay pahangain si Mayaung-ay. Ginawa niya ito upang matulungan si Ri Jeong-hyuk na umangat sa posisyon. Masayang inanyayahan siya ni Mayaung-ay na umupo, ngunit sinabi ni Yoon Seri na hindi siya upo sa tabi ng isang napakagandang tao. Nang marinig ito, labis na natuwa si Mayaung-ay. Agad siyang pumili ng upuan sa tabi ng pinakapangit na babae. Walang tigil ang pagpuri ni Mayaung-ay. Napaka-interesante ng prinsipyo ni Yoon Seri. Agad na nagpaliwanag ang pahayag na iyon sa kapaligiran. Pagkatapos, sunod-sunod na nagbigay ng regalo ang lahat. Dahil walang regalo si Yoon Seri, kinuha niya ang damit ng asawa ni Jung Man-bok. Lumalabas na palagi niyang iniisip na masyadong baduy ang damit na ito. Inila ang kanyang sarili na ibigay ito bilang regalo, ngunit naisip ni Yoon Seri na bagay ito sa uso ngayong taon. Matapos ang pagbabago, isang nakamamanghang damit ang lumitaw sa harap ng lahat. Sinabi ni Yoon Seri na ang natural na kagandahan ang tunay na esensya ng kagandahan. Ang malambot at lumilipad na liig ng damit ay nagmistulang isang diyosa ng Griego. Ang mga papuring ito ay ganap na nagpabago sa saloobin ni Mayaung-ay kay Yoon Seri. Bago maghiwalay sa gabi, hindi nakalimutan ni Yoon Seri na paalalahanan si Mayaung-ay na magsalita ng mabuti sa kanya sa koronel upang mas mapalapit ang kanilang relasyon. Tinawag pa niya itong kiate na agad na nagpabata kay Mayaung-ay ng ilang taon. Labis siyang natuwa at hindi na mailyom ang ngiti sa kanyang labi. Sa sandaling ito, nagkataon na nakasalubong ni Ri Jeong-hyuk si Yoon Seri. Paulit-ulit siyang naglalakad sa daan na iyon. Tunay nga, hindi na sayang ang kanyang paghihintay. Sa wakas ay nakasalubong niya si Yoon Seri. Harap-harapan sa tanong ni Yoon Seri, nagkunwari si Ri Jeong-hyuk na nagkataon lang siyang dumaan. Sinabihan siya ni Yoon Seri na pasalamatan siya dahil tinulungan niya siyang makalaya mula sa pagiging karaniwang sundalo. Hindi ako nagkulang sa pagsisikap. Naisip ni Ri Jeong-hyuk na nagkamali siya, hindi siya walang kapangyarihan. Bago pa matapos ang kanyang sasabihin, pinutol na siya ni Yoon Seri. Direkta niyang sinabi na kakaiba ang kanyang bisikleta. Pagkatapos, sabay silang nagbisikleta pa uwi.
Ang tanawin ay napakatahimik at masaya. Pagdating nila sa bahay, nalaman nilang hindi pa umaalis ang mga miyembro ng koponan. Naghanda sila ng maraming inihaw na kabibe. Nakita lang ni Pyo Chae-soo na inihagis niya ang isang maliit na apoy doon. Agad na lumakas ang apoy. Nagulantang si Yoon Se-ri. Nagulat siya sa paraan ng pagluluto. Kinuha ni Kim Ju-meok ang isang kabibe at inalok siya upang tikman. Sinabi ni Yoon Se-ri na maliban sa mashed fish soup, bihirang kumain siya ng ibang seafood. Ngunit kinuha pa rin niya ito at tinikman, naramdaman niyang hindi naman masama ang lasa. Pagkatapos, nagbuhos si Kim Ju-meok ng alak sa kabibe. Nagpakita muli siya ng maringgal na pag-ugali at sinabing kumakain lang siya ng seafood na may alak. Matapos ang Vic Dent sa paghimok ni Kim Ju-meok, pinilit niyang tikman ang isang sipsip, ngunit hindi inaasahang hindi siya makatigil. Inagaw pa niya ang sa iba at inubos ang laman. Nagkakaisa na ngayon si Yoon Se-ri sa kanila. Tanging si Ri Jeong-hyuk lamang ang tahimik na sumusulyap. Muli siyang sumulyap at sa ikatlong pagkakataon ay nahuli siya ni Yoon Se-ri. Kinabukasan, maagang maaga, abala si Ri Jeong-hyuk sa pagluluto ng kape at paggiling nito sa pulbos. Maingat siyang nagtimpla ng isang tasa ng kape para kay Yoon Se-ri. Hindi niya inaasahan na makakainom pa rin siya ng kape dito. Napakasarap talaga. Nang umalis si Ri Jeong-hyuk, biglang hinabol siya ni Yoon Se-ri. Upang pasalamatan siya, ginawa pa niya ang hugis ng puso gamit ang kanyang kamay. Hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, kaya nilapitan niya si Kim Ju-meok, isang fan ng Korean drama, upang magtanong. Nang marinig ito ni Pyo Chae-soo, agad niyang naisip na gusto siyang durugin ni Yoon Se-ri na parang insekto. Dalawang daliri lang ay kaya na siyang tapusin. Kim Ju-meok, nagmamadaling ipinaliwanag na iyon ay isang simbolo ng puso, at ang puso ay ang kaluluwa, ibig sabihin ay gusto niyang ibigay ang kanyang puso sa kanya. Nagdududa si Pyo Chae-soo, bakit niya gustong ibigay ang kanyang puso sa iba? Itinuro ni Kim Ju-meok si Ri Jeong-hyuk, at sinabing iyon ang pagpapakita ng pagkagusto sa kanya. Labis itong ikinagulat ni Ri Jeong-hyuk. Mula nang maging malapit si Yoon Se-ri kay Mayaong Ae, nakasama na rin siya sa kanilang grupo. Nagkasama pa sila sa pamamalengke. Ngunit kinagabihan, naligaw si Yoon Se-ri. Nang malaman ito, agad na tumakbo si Ri Jeong-hyuk para hanapin siya. Nang makaramdam ng sakit at kawalan ng pag-asa si Yoon Se-ri, bigla siyang nakakita ng ilaw mula sa malayo. Lumabas na si Ri Jeong-hyuk iyon. Ginawa niyang mataas ang kandila upang maliwanagan ang daan para sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya na ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Sa sandaling iyon, naramdaman niya kung gaano kalaki ang kaligtasan na ibinibigay sa kanya ng lalaking nasa harap niya. Lumabas na mayroon siyang nobya na inayos ng kanyang pamilya. Agad na nalungkot si Yoon Se-ri. Nais na niyang linawin ang mga hangganan. Ano ang kinalaman ng iyong nobya sa akin? Bukod pa rito, sa Seoul ay mayroon akong mahabang listahan ng mga kasintahan. Agad na nadismaya si Yoon Se-ri sa kanya. Hindi siya mukhang ganito sa labas, ngunit hindi inaasahang gusto niyang magkaroon ng dalawang kasintahan. Kung may nagsumbong sa atin, magkakaroon din tayo ng problema. Mabilis na ipinaliwanag ni Ri Jeong-hyuk na walang magiging pagkakamali, pagkat siya ay nag-aaral sa ibang bansa at hindi darating dito sa maikling panahon. Akala mo hindi ko pinag-iisipan iyon? Hindi ako tanga, ngunit ang sumunod na segundo ay nagpatunay na isa siyang malaking tanga. Lumabas na ang kanyang nobya ay nakatayo mismo sa harap ng pintuan. Sa sandaling ito, lumapit din si Yoon Se-ri. Tiningnan niya ang babae sa harap niya, pagkatapos ay lumingon kay Ri Jeong-hyuk na tahimik. Siya ba? Nahuli ka? Hindi makapagsalita si Ri Jeong-hyuk. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kapahamak na sitwasyon. Ang totoo at peking nobya ay nagkita ng hindi inaasahan. Bumagsak ang eksena sa awkwardness. Ang hindi inaasahan ni Ri Jeong-hyuk ay, ang nobya na dapat ay nag-aaral sa ibang bansa ay biglang lumitaw dito. Nang makita ni Seodan si Yoon Se-ri, tila may naintindihan siya. Nagmamadali siyang sinabi na dumating siya upang kunin ang kotse ng kanyang tiyuhin, at sinabihan niya si Ri Jeong-hyuk na ibigay sa kanya ang susi ng kotse. Ngayon, pahintulutan mo akong mauna. Ipinaliwanag din ni Ri Jeong-hyuk sa kanya na ang nasa tabi niya ay kasama niyang nagpapatupad ng plano ng operasyon. Ngunit kung nakamit na ang layunin, bakit patuloy pa rin silang nagkikita? Nang hindi nakarinig ng tiyak na sagot mula kay Ri Jeong-hyuk, medyo nadismaya si Yoon Se-ri habang tinitingnan siya. Ang eksenang iyon ay nakita rin ni Seodan. Sa sandaling ito, sinabi ni Yoon Se-ri sa kanya na huwag pagkamalan ang dalawa, sila ay talagang mga strategic allies lamang. Pagkatapos ay si Yoon Se-ri. Nilapitan siya ni Ri Jeong-hyuk at hinila siya sa harap ng bahay. Pinayuhan siyang huwag gumala at sa sandaling makapasok siya sa bahay. Ikandado niya ito at manatili sa loob. Nakita ni Seodan si Yoon Se-ri na pumasok sa bahay ni Ri Jeong-hyuk, kaya habang pauwi ay napakasama ng kanyang mukha. Nang makababa sa kotse, malakas siyang hinila ng kanyang tiyuhin papunta sa elevator. Sinabi ng kanyang tiyuhin na matagal na silang hindi nagkita at tiyak na masaya si Ri Jeong-hyuk kaya inuwi niya siya. Pinayuhan din niya si Seodan na pahalagahan ang taong ito na tapat. Kung ibang tao, 7 taon na hindi nagkita ay matagal nang nagluloko. Ang mas masahol pa ay nagdadala pa ng babae sa bahay. Nang marinig ito, nakaramdam si Seodan ng pagkayamot sa kanyang puso. Gustong-gusto ng nanay ni Seodan ang kanyang magiging manugang. Pagkatapos, naghapunan ang buong pamilya. Walang tigil ang nanay sa pagmamadali sa kasal ng dalawa. Ngunit si Ri Jeong-hyuk ay hindi mapakali, patuloy na tumitingin sa orasan. Samantala, sa bahay, nagkunwari si Yoon Se-ri na nagbabasa ng libro. Ngunit sa bawat ingay ay agad siyang tumatakbo upang tingnan. Akala niya ay si Ri Jeong-hyuk ang dumating, kaya bawat pagkakataon ay nadidismaya siya. Pagkatapos ay nagkunwari siyang nagpipigil at kinuha ang libro. Nawala na talaga ang kanyang forma. Nakakatawa talaga. Ngunit nang makarinig siya ng ingay, mabilis siyang tumakbo palabas at masayang binuksan ang pinto. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang malungkot na mukha. Lumabas na ang grupo ng mga tiyahin ay nalaman ang tungkol kay Yoon Se-ri. Kaya ngayong gabi
gabi ay gusto nilang samahan siyang uminom para mawala ang lungkot. Tatlong babae ay parang isang palengke na. Lalo na ang isang grupo ng mga babae, tiyak na magiging magulo ngayong gabi. Ang pinuno ng grupong ito ng mga babae, dahil sa pag-ibig, ay nagsalita. Kahit na si Ri Jeong Hyuk ay isang mabuting tao, may nobya na siya. Kung nangahas pa siyang tumanggap ng iba, kailangan siyang parusahan. Ang ibig kong sabihin ay baliin ang liig niya. Nagulat si Yoon Seri nang marinig ito. Hindi lang balian ng liig, kundi putol-putulin pa siya sa mga piraso. Turuan siya ng leksyon. Lahat ay sabay-sabay na sumang-ayon. Malubha talaga ang problemang ito. Kung papatayin ninyo ang magiging asawa ko, sino ang pakakasalan ko pagkatapos nito? Pagkatapos ay nagmamadali siyang nagpaliwanag sa lahat na ang dalawa ay isang political marriage na inayos ng dalawang pamilya. Nang tanungin tungkol sa sarili, bumuntong hininga si Yoon Seri. Ipinaliwanag niya sa kanila, kilala niyo ba sina Romeo at Juliet? Ngunit hindi naintindihan ng grupo ng mga tiyahin sa North Korea at ang alam lang nila ay mga dayuhan sila. Nang makita ni Yoon Seri na hindi nila naintindihan, napilitan siyang banggitin sina Niulang at Zainu. Sa wakas, naintindihan din nila. Napakakalungkot na kwento iyon, mga ginang. Ako si Zainu sa kwentong iyon. Mahal na mahal namin ang isa't isa, ngunit mahirap talunin ang pader ng tadhana. Ibig sabihin ba'y tinututulan ng inyong mga magulang ang inyong pag-ibig kaya hindi kayo makapagpatuloy? Napakatama ng sinabi niya. Matapos marinig ang matyagang paliwanag ni Yoon Seri, lubos nilang naintindihan ang kanyang paghihirap at wala na silang balak saktan ang kanyang magiging asawa. Kinabukasan, pagbalik ni Ri Jeong Hyuk, nakita niyang sinadyang gumawa ni Yoon Seri ng linya ng latitude na 38 gamit ang mga lata dahil sa pagpapalipas niya ng gabi sa labas. Sinabihan niya si Ri Jeong Hyuk na huwag itong tawirin, kung hindi, magkakaroon ng digmaan sa pagitan nila. Nakita ni Ri Jeong Hyuk na galit si Yoon Seri, kaya ipinaliwanag niya na lumabas siya kagabi para magtrabaho. Gusto niyang sumali si Yoon Seri sa international shooting competition upang makasakay siya ng eroplano papuntang Europe. Nang marinig ito ni Yoon Seri, agad siyang sumaya. Sinabi pa niya na mahusay ang kanyang motor skills at napakabilis niyang tumakbo. Ngunit ginawa lang siya ni Ri Jeong Hyuk na reserbang atleta. Bilang reserbang atleta, hindi siya talaga lalahok sa kompetisyon dahil pagdating sa lugar, upang makasakay siya ng eroplano pabalik sa kanyang bansa mula sa lugar ng kompetisyon. Ang oras ay nakatakda sa susunod na Huwebes. Sa kasamaang palad, ang kanilang pag-uusap ay narinig ng espiya na si Jung Man-bok. Agad siyang tumakbo upang ibalita ito kay Cho Cheol-gang. Kailangan ni Yoon Seri na gumawa ng pasaporte, kaya kailangan niyang magpagupit ng buhok na tulad ng sa mga lokal na babae. Balak din niyang bumili ng magandang damit, ngunit sinabi ng may-ari ng tindahan na napakamahal nito at hindi niya ito kayang bilhin. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na naramdaman niya ang hirap ng walang pera. Kaya pumunta siya sa pawn shop at ipinakita ang kanyang limited edition watch. Inilagay ito ng may-ari sa timbangan at sinabing masyadong magaan ito. Pinuri ni Yoon Seri ang may-ari sa pagiging mahusay sa pagkilatis ng produkto. Limitado lamang ito sa 5 piraso, ngunit ang may-ari ay nagbayad lamang ayon sa bigat ng kahon ng relo, nagawa sa tanso at balat, kaya binigyan lamang siya ng 20,000 won. Galit na galit si Yoon Seri nang marinig ito. Ang isa pa ay nagdala ng sinturon para isanla, ngunit hindi inaasahan na mas mahal ang sinturon kaysa sa relo. Lumalabas na ang pawn shop na ito ay nagtatakda ng presyo batay sa bigat. Hindi alintana kung ito ay branded na produkto o hindi. Sa huli, matapos ang ilang tawaran, nakakuha lamang siya ng 25,000 won. Sa isa pang pangyayari, nais ni Cho Cheol-gang na linawin ang pagkakakilanlan ni Yoon Seri, kaya ipinabilanggo niya ang mga miyembro ng platoon para interogahin. Nahaharap sa kanyang mga pagbabanta, hindi sumuko si Jung Yun-dong at brutal na binugbog. Sa huli, dumating din si Ri Jeong Hyuk at diretsong inilabas ang kanyang mga tauhan. Ang 4 na lalaki ay bugbog sarado. Labis na nakonsensya si Yoon Seri nang makita ito. Upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, sinabi ni Yoon Seri na bibigyan niya sila ng regalo. Masaya niyang itinaas ang kanyang 2 kamay at bumuo ng hugis puso sa harap ng bawat isa. Agad na nawala ng salita si Ri Jeong Hyuk. Ganito ba kura ang hugis puso? At maaari pa itong ibigay ng basta-basta? Ang heredera ng chaebol ay hindi pa kailanman nagluto, ngunit ang kanyang paraan ng pagbabalat ng itlog ay karapat-dapat tularan. Hindi pa niya natatapos ang itlog nang huminto ang tren na sinasakyan nilang dalawa sa gitna ng daan dahil sa kawalan ng kuryente. Nang marinig niya na aabuti ng mga 1-0 oras upang maibalik ito, nanlaki ang mga mata ni Yoon Seri sa pagkamangha. Hindi siguro 1-0 oras, di ba? Baka mas matagal pa, mga 13 hanggang 16 na oras siguro. Hindi pwede. Anong gagawin ko dito? Anong kakainin ko dito? 2 itlog na lang ang natitira. Maya-maya, nakita ni Yoon Seri sa bintana ang isang grupo ng mga tao na tumatakbo papunta sa tren. Sinabi ni Ri Jeong Hyuk sa kanya na sila ay mga nagtitinda. Lumabas na sinamantala nila ang paghinto ng tren para magnegosyo sa mga pasahero. Kinagabihan, nagtatayo sila ng campfire sa tabi ng tren. Bagamat walang pinagkaiba ang loob at labas ng tren, sa labas ay maaari kang magtayo ng apoy para magpainit. Bilang isang hires ng chaebol, ito ang unang pagkakataon ni Yoon Seri na umupo sa ibabaw ng dayami. Sa susunod na segundo, nakita niya ang iba na may kumot. Agad na naintindihan ni Ri Jeong Hyuk ang ibig niyang sabihin nang tumingin siya sa direksyong iyon. Pagkatapos, inilipat niya si Yoon Seri mula sa economy class patungo sa business class. Labis itong ikinatuwa ni Yoon Seri. Paglingon niya sa ibang direksyon, nakita naman niya ang ibang tao na kumakain ng mais at patatas. Hindi pa nga nakakaupo si Ri Jeong Hyuk ay tumayo na naman. Muling bumili ng mais ang lalaking ito na baliw sa kanyang asawa para kay Yoon Seri at maingat pa niyang binalatan ang patatas para sa kanya. Kaya biglang naisip ni Yoon Seri na tiyak na magiging isang mabuting asawa at ama
si Ri Jeong-hyeok. Marahil sa sandaling ito, nahulog na sa pag-ibig si Yoon Se-ri kay Ri Jeong-hyeok. Kinagabihan, ipinatong ni Ri Jeong-hyeok ang kanyang uniforme kay Yoon Se-ri. Hinayaan din niya itong sumandal sa kanyang balikat. Upang hindi siya magising, nanatili si Ri Jeong-hyeok sa posisyong iyon hanggang umaga. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating din sila sa Pyongyang. Pumunta si Yoon Se-ri sa photo studio upang gumawa ng pasaporte. Sa parehong oras, si Gu Seung-joon, na dating balibalita na karelasyon ni Yoon Se-ri, ay nagkataong dumating din sa Pyongyang. Dahil niloko niya ang kapatid ni Yoon Se-ri ng malaking halaga ng pera, tumakas siya dito upang iwasan ang paghahanap. Ngunit hindi inaasahang nagkasalubong sila. Nagulat pa si Yoon Se-ri nang hilahin na siya ni Gu Seung-joon. Nang malapit nang sumara ang pinto ng elevator, mabilis na dumating si Ri Jeong-hyeok. Nakita niya na hawak ni Gu Seung-joon ang kamay ni Yoon Se-ri, kaya agad siyang sumugod upang pigilan ito. Napasigaw si Gu Seung-joon sa sakit at tinanong si Yoon Se-ri kung sino ang lalaking iyon. Nagsinungaling si Yoon Se-ri na bodyguard niya ito at pinakawalan agad si Ri Jeong-hyeok. Nakita ni Ri Jeong-hyeok na hindi simple ang relasyon ng dalawa, kaya kinailangan lang niyang pigain ang balikat ni Gu Seung-joon para magpakitang gilas. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ni Gu Seung-joon kung ano ang nangyari kay Yoon Se-ri. Inimbitahan niya itong magkita sa 3:00 ng hapon sa coffee shop sa lobby. Sumang-ayon si Yoon Se-ri. Talagang naniwala si Gu Seung-joon na bodyguard si Ri Jeong-hyeok. Bago umalis, isinuksok pa niya sa kamay nito ang isang tip at mabilis na tumakas. Labis na naiinis si Ri Jeong-hyeok na tawaging bodyguard. Ipinahayag niya na hindi niya ito tagapagtanggol, ngunit pagkatapos noon ay sinampal siya ng katotohanan. Dahil lagi niyang pinoprotektahan si Yoon Se-ri at mahigpit itong hawak sa tabi niya. Nakita ni Yoon Se-ri ang lahat. Kinutya pa niya si Ri Jeong-hyeok, sinabing ito ang trabaho ng isang bodyguard. Malapit na sa oras ng pulong, hinabol si Gu Seung-joon at sa huli ay napunta sa rooftop. Lumabas na ito ay ang mamamatay tao na ipinadala ng kapatid ni Yoon Se-ri. Ang layunin ay bawiin ang perang ninakaw. Upang mailigtas ang kanyang buhay, ibinunyag ni Gu Seung-joon ang balita na buhay pa si Yoon Se-ri sa kapatid nito. Bukod pa rito, nagtakda pa si Gu Seung-joon ng kondisyon. Kung gusto nilang malaman ang kinaroroonan ni Yoon Se-ri, kalahati lang ng perang nakuha niya ang kailangan ibalik. Sa sandaling ito, hinihintay pa rin ni Yoon Se-ri si Gu Seung-joon na dumating. Nag-aalalang nagtanong si Ri Jeong-hyeok tungkol sa relasyon ni Yoon Se-ri at Gu Seung-joon. Ipinaliwanag niya sa kanya na nagmula siya sa isang mayaman na pamilya dahil sa hindi gusto ng dalawa niyang kuya na makipag-agawan siya sa mana. Sinadya nilang ipagkasundo siya kay Gu Seung-joon, isang dayuhan, upang malayo siya sa kanilang bayan. Ngunit si Yoon Se-ri na matalino ay hindi sumunod sa planong iyon. Ang eksena kung saan nag-uusap sila ay hindi sinasadyang nakita ng matalik na kaibigan ni Yoon Se-ri. Nang matanggap ang balita, si Yoon Se-ri na hindi man lang nagsuklay ng buhok ay agad na tumakbo patungo sa kanya. Pagpasok ni Ri Jeong-hyeok sa kwarto ng hotel, agad siyang nagsimulang maghanap sa mga lihim na lugar sa kwarto. Natagpuan niya ang maraming mga eavesdropping device na labis na ikinagulat ni Yoon Se-ri. Pagkatapos ng inspeksyon, paalis na sana si Ri Jeong-hyeok nang pigilan siya ni Yoon Se-ri. Nag-aalala siya kung magiging maayos ba ang plano niyang bumalik sa sariling bansa. Sinabihan siya ni Ri Jeong-hyeok na huwag na lang itong ipaalam sa iba at sinabihan pa siyang magpahinga ng maayos. Ngunit biglang naisip ni Yoon Se-ri na kung nakarating dito si Gu Seung-joon, tiyak na aalis din siya at kung makakasama niya ito pabalik sa sariling bansa, iyon ang pinakamahusay na solusyon. Tinanong ni Ri Jeong-hyeok kung bakit siya nagtitiwala kay Gu Seung-joon. Sumagot si Yoon Se-ri na ang pagkikita niya rito kay Gu Seung-joon ay hindi siguro ordinaryong pagkakataon. Sumalungat si Ri Jeong-hyeok na hindi ganoon kasimple ang tadhana. Nagbigay siya ng halimbawa, bumagsak ka mula sa langit, nasalo kita, tumakas ka, at nahuli naman kita sa harap ng bahay ko. Paano mo ipapaliwanag iyon? Sinabi ni Yoon Se-ri na ito'y isang pagkakataon lang. Hindi iyon ang iniisip ni Ri Jeong-hyeok. Kung pagkakataon lang, iyon ang nangyari kanina. Sobrang emosyonal si Ri Jeong-hyeok na para bang nagpapaliwanag ng pagkakaiba ng tadhana at pagkakataon. Kinuha ni Yoon Se-ri ang pagkakataong ito para sabihin, ipagpalagay na lang natin na tayo'y itinadhana at isa pa, ito'y isang tadhana na lumampas pa sa hangganan. Hindi na gustong ipagpatuloy ni Ri Jeong-hyeok ang usapang ito. Paglabas niya ng kwarto, nabangga niya si Seodan na naghihintay sa labas ng pinto. Sa sandaling iyon, lumabas din si Yoon Se-ri mula sa parehong kwarto. Agad na naging awkward ang atmosphere. Upang maiwasan ang maling pag-aakala, ipinaliwanag ni Yoon Se-ri na magkaiba sila ng kwarto at lahat ay hiwalay. Ngunit walang pakialam si Yoon Se-ri. Pagbalik sa kwarto ni Ri Jeong-hyeok, sinabi ni Yoon Se-ri sa kanya na magkikita ang dalawang pamilya ngayong 7:00 ng gabi para sa hapunan at inaasahan niyang darating siya sa tamang oras. Pagkatapos sabihin iyon, agad siyang umalis. Nang magkita ang dalawang pamilya, napagdesisyonan nila ang kasal ng dalawa. Ang kasal ay naka-schedule sa huling Sabado ng susunod na buwan. Hindi rin tumutol si Ri Jeong-hyeok. Nang pumunta si Seodan sa banyo, hindi sinasadyang nakita niya si Yoon Se-ri. Upang mawalan siya ng pag-asa, sinabi niya ng diretsyo na malapit na silang ikasa ni Ri Jeong-hyeok. Nabigla si Yoon Se-ri sa narinig, ngunit mabilis na nakabawi. Binati pa niya ito at sinabing, hindi siguro ako makakadalo sa kasal. Sinabi ni Seodan na huwag siyang mag-alala dahil ang paglahon niya mula rito ang pinakamagandang regalo sa kasal para sa kanya. Pagkatapos, sinundan ni Yoon Se-ri ng tingin ang matapang na pag-alis ni Seodan at napangiti habang bumuntong hininga. Ang pagpapainis sa iba ay ang kanyang espesyalidad, ngunit sa pagkakataong ito, naunahan siya ni Seodan. Si Gu Seung-joon, na puno ng panlilinlang, ay palihim na binuksan ang telepono nang makipagkita kay Yoon Se-ri upang patunayan kay Yoon Se-hyung na buhay pa si Yoon Se-ri. Pagkatapos, inutusan ni Yoon Se-hyung si Gu Seung-joon na gawin ang lahat upang pigilan
si Yoon Seri na makabalik sa kanyang bansa. Hinarap ni Gu Seung-joon si Cho Cheol-gang at ipinakita ang larawan ni Yoon Seri. Agad na nakilala ni Cho Cheol-gang ang nasa larawan na siyang fiancé ni Ri Jeong-hyo. Kasabay nito, nagduda rin siya sa tunay na pagkatao ni Yoon Seri. Inalok ni Gu Seung-joon si Cho Cheol-gang ng pera upang pigilan si Yoon Seri na makabalik sa kanyang bansa. Para kay Cho Cheol-gang, ito ay parang isang bala na tumama sa dalawang ibon. Nalutas ang kanyang problema at nakatanggap pa siya ng pera. Inutusan niya si Jung Man-bok na mahigpit na bantayan ang bawat galaw ni Yoon Seri. Pagkalipas ng ilang araw, narinig ni Jung Man-bok ang eksaktong impormasyon at ipinasa ito kay Cho Cheol-gang. Sa oras na ito, papunta na si Yoon Seri sa airport. Hindi nila alam na naghihintay ang panganib para sa kanila. Isang armored truck ang mabilis na humarurot pasulong at ang pangunahing target nito ay ang Chaebol Heiress na nakasakay sa sasakyan. Sa sandali bago ang banggaan, mabilis na umiwas si Park Kwang-byum at nagtagumpay. Ngunit ang truck sa likod ay patuloy pa ring humahabol, kaya nagpanik si Yoon Seri. Biglang lumampas ang truck at handa nang bumangga sa kanila mula sa harap. Pakiramdam ni Yoon Seri ay wala na siyang pag-asa. Sa sandaling ito ng panganib, may isang motorsiklo na lumabas mula sa isang maliit na daan at patuloy na nagpapaputok sa mga gulong ng truck. Sinamantala ni Park Kwang-byum ang pagkakataong ito at muling matagumpay na umiwas. Agad na pinaputukan ng mga sundalo sa truck ang motorsiklo. Nagkaroon ng matinding barilan sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit sa kasamaang palad, nawala ng balanse ang motorsiklo at bumagsak. Sinamantala ng truck ang pagkakataong ito upang magpatuloy sa paghabol at humarurot papunta sa sasakyan sa harap na pinilit na huminto sa gitna ng daan. Bago pa sila makabawi, muling sumugod ang truck na parang gustong durugin sila. Sobrang nagpanik si Yoon Seri kaya hindi niya maalis ang seatbelt niya. Sa sandaling ito, lumitaw si Ri Jeong-hyuk sakay ng motorsiklo na may cool na hitsura na ikinagulat ni Yoon Seri. Mabilis na sumugod si Ri Jeong-hyuk sa truck, gumawa ng isang magandang pagliko na naging dahilan upang dumulas ang motorsiklo diretso sa truck. Sa motorsiklong humaharang sa daan, bumagal ang truck. Mabilis na kinuha ni Ri Jeong-hyuk ang baril, tinutok sa explosive package sa motorsiklo at sunod-sunod na binaril, matagumpay na pinasabog ito at sinira ang kalaban. Si Yoon Seri na may luhang-luha ang mga mata, mabilis siyang tumakbo kay Ri Jeong-hyuk at tinanong kung nasugatan ba siya. Habang hindi sila nag-iingat, buhay pa pala ang driver ng truck. Patingkayad itong bumaba. Nakita ni Ri Jeong-hyuk ito at agad na ginawang panangga ang kanyang katawan. Matagumpay niyang nasalo ang bala para kay Yoon Seri. Inilabas ni Park Kwang-byum sa likod ang kanyang baril, ngunit hindi inaasahang tinamaan din siya sa hita at nawalan ng malay. Sa oras na ito, ginamit ni Ri Jeong-hyuk ang natitirang lakas niya at matagumpay na napatumba ang kalaban. Nang makita niya si Ri Jeong-hyuk na walang malay sa harap niya, labis siyang natakot. Sinabi sa kanya ni Park Kwang-byum na umalis na siya dahil kung hindi na niya maabutan ang flight. Ngunit nagdesisyon si Yoon Seri na isuko ang pagkakataon niyang bumalik sa sariling bansa para kay Ri Jeong-hyuk. Mabilis niyang pinaandar ang kotse at dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Ang balikat ni Ri Jeong-hyuk ay dumudugo ng malakas at nasa state of shock pa rin siya. Kung titigil ang kanyang puso, magiging mas critical ang sitwasyon. Sa mahalagang sandaling iyon, walang available na tamang blood type ang ospital. Buti na lang at O ang blood type ni Yoon Seri na pwedeng ipasa sa kahit sino. Sa huli, nailigtas siya sa oras. Nanatili si Yoon Seri sa tabi niya buong gabi, ngunit nang magising si Ri Jeong-hyuk, agad niyang tinulak palayo si Yoon Seri. Galit na galit siya kung bakit hindi siya umalis. Sinabi ni Yoon Seri na sa oras na iyon, hindi talaga siya makakaalis. Ngunit sinabi ni Ri Jeong-hyuk sa kanya na para maibalik siya sa kanyang bansa, isinugal nila ang kanilang buhay. Sinisira niya ang lahat ng kanilang pagsisikap. Gusto ba niyang itulak sila sa gilid? Gaano pa karaming problema ang gusto niyang gawin bago siya magsisi? Ang mga salitang ito ay nagpaiyak kay Yoon Seri. Nagdahilan siyang kailangan ni Ri Jeong-hyuk na magpahinga at umalis ng kwarto. Dumating ang doktor upang suriin si Ri Jeong-hyuk at sinabi sa kanya na siya at ang kanyang nobya ay talagang bagay para sa isa't isa kahit ang kanilang blood type ay magkatugma. Kung hindi siya agad na nakapag-donate ng dugo, may masamang nangyari sana. Paglabas ni Yoon Seri, balak na sana niyang umalis at hindi na bumalik, ngunit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nang lumingon siya, laking gulat niya nang makita si Ri Jeong-hyuk na nakatayo sa harap niya. Sinabihan ni Yoon Seri na bumalik na siya at magpahinga. Taos pusong humingi ng tawad si Ri Jeong-hyuk sa kanya. Sinabi ni Yoon Seri na nagpapasalamat siya dahil buhay siya. Alam ni Yoon Seri na gusto talaga siyang umalis ni Ri Jeong-hyuk, ngunit sa pagkakataong ito, gusto niya rin siyang protektahan. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Mali ang pagkakaintindi mo. Tinitingnan lang kita ng normal. Hindi, kahit saglit lang, malalim na titig iyon. Ngayon, malalim na titig ang ibinibigay mo sa akin. Bago pa makapag-react si Yoon Seok, bigla siyang hinalikan ni Ri Jeong-hyuk. Kinabukasan, habang kinukuha ng nurse ang temperatura ni Ri Jeong-hyuk, napansin niyang namumula ang mukha nito, ngunit walang senyales ng lagnat sa thermometer. Tinanong niya si Ri Jeong-hyuk kung may nakita ba siyang hindi dapat makita. Dahil kaninang madaling araw, sa madilim na pinto, may dalawang taong naghahalikan. Nang marinig iyon, agad na yumuko si Yoon Seri at hindi tumingin. Samantala, biglang tumaas ang blood pressure ni Ri Jeong-hyuk sa alarming level. Takot na takot ang nurse at mabilis na tumakbo upang ipaalam sa doktor, kaya naiwan ang dalawa na nagkatinginan ng walang masabi. Ang atmosphere
attire ay naging napaka-awkward. Inayos ni Yoon Seri ang damit niya at inilagay sa tabi, pagkatapos ay umalis. Lumingon si Ri Jeong Hyuk at biglang napansin ang isang pulang hugis puso. Agad siyang napangiti sa detalyeng ito. Paglabas ni Yoon Seri ng pinto, nakita niya ang mga miyembro ng squad na mabilis na tumatakbo. Pagpasok nila sa kwarto ng ospital, nakita nilang nagkukunwaring natutulog si Ri Jeong Hyuk. Inasar siya ni Pyo Chae-soo na sa normal na panahon, napakabagsik at laging mabilis at desidido. Bakit siya tinamaan ng bala sa pagkakataong ito? Siguradong kahihiyan ito para sa kanya. Agad na ipinaliwanag ni Yoon Seri na sinadya niyang harangin ang bala para protektahan siya. Ang walang hiya na si Pyo Chae-soo ay nagsabing baka hindi lang talaga niya naiwasan ang bala. Ayaw ni Yoon Seri na magsalita pa sila ng walang kwenta, kaya mabilis niya silang pinalabas. Nalaman ni Yoon Seri na matagal na palang nagkukunwaring natutulog si Ri Jeong Hyuk at tinanong siya kung hindi ba niya naiwasan ang bala. Kinailangan ni Ri Jeong Hyuk na aminin na sadyang hindi siya umiwas dahil kung umiwas siya, siya ang matatamaan ng bala. Nang marinig niya itong sinabi, labis na naantig si Yoon Seri. Gabi, naglatag si Yoon Seri ng kumot sa sahig para matulog. Nag-alala si Ri Jeong Hyuk na lalamigin siya sa sahig kaya sinabihan siyang sa kama na lang matulog at siya na lang ang matutulog sa sahig. Ngunit nag-alala si Yoon Seri sa sugat niya kaya hindi siya pinababa. Sa huli, nagsiksikan silang dalawa sa isang maliit na kama ng ospital. Kinabukasan, tumawag si Yoon Seri kay Gu Seung-joon sa isang pampublikong telepono. Ayaw makipag-usap ni Gu Seung-joon sa telepono at nag-set siya ng direktang pagkikita. Paglabas ni Yoon Seri sa telepono, nakakita siya ng isang malaking grupo ng mga armadong sundalo, kaya mabilis siyang nagtago. Ang hindi niya alam, ang grupong ito ay dumating upang arestuhin si Ri Jeong Hyuk na sugatan. Isang grupo ng mga sundalo ang sumugod sa kwarto ng ospital. Tulad ng lalaki sa kama na walang takot. Si Cho Cheol-gang, na gustong arestuhin si Ri Jeong Hyuk, ay walang ideya kung gaano kalakas ang background ng pamilya nito. Mayabang na kinuha ni Cho Cheol-gang ang listahan ng rehistrasyon ng armas ng militar na naglalaman ng lagda ni Ri Jeong Hyuk at ang kanyang Sham-e na otomatikong baril at granada. Gagamitin mo ba ang mga ito sa digmaan? Inakusahan ni Cho Cheol-gang si Ri Jeong Hyuk na pinoprotektahan ang isang espiya ng Timog Korea, kaya binaril niya ang mga sundalo. Agad na sumalungat si Ri Jeong Hyuk na dahil pinoprotektahan niya ang kotse na naglalaman ng babaeng mahal niya, kinailangan niyang barilin ang sinumang sadyang gumawa ng aksidente. Ngunit gusto lang ni Cho Cheol-gang na gamitin ang pagkakataong ito upang akusahan si Ri Jeong Hyuk. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na arestuhin si Ri Jeong Hyuk. Hindi inaasahang dumating ang direktor ng Political Bureau ng General Bureau na walang iba kundi ang tatay ni Ri Jeong Hyuk. Pagbalik ni Yoon Seri upang tingnan ang sitwasyon, nagulat siya nang makita si Seo-dan sa ospital. Nagpanik siya at nagpanggap na tinutulak ang ibang pasyente para magtago. Hindi maintindihan ng tatay ni Ri Jeong Hyuk kung bakit gusto ng mga tao mula sa command headquarters na arestuhin ang kanyang anak at pinagalitan niya ito dahil sa kanyang kawalan ng pag-iisip. Sa sandaling ito, pumasok si Seo-dan at ang kanyang ina sa kwarto. Upang maiwasan na mangyari ulit ang ganitong mga bagay, gusto ng nanay ni Seo-dan na palitan ni Ri Jeong Hyuk ang kanyang trabaho. Sapat na ang isang biyuda sa aming pamilya, hindi na maaaring may mangyari pa kay Ri Jeong Hyuk. Hindi na kinaya ni Seo-dan at agad niyang pinigilan ang kanyang ina. Sinabi ni Ri Jeong Hyuk sa lahat na naging matagumpay ang operasyon at malapit nang gumaling ang kanyang katawan. Sa oras na ito, nakita ni Seo-dan ang hugis puso sa damit at agad na naintindihan ni Ri Jeong Hyuk ang lahat. Pagkatapos umalis ng dalawang pamilya, tinanong ni Seo-dan si Ri Jeong Hyuk kung ang babaeng iyon ba ang nag-alaga sa kanya. Diretsahang umamin si Ri Jeong Hyuk sa lahat. Mahal na niya si Yoon Seri. Dati, naisip niya na kahit hindi niya mahal si Seo-dan, maaari pa rin siyang magpakasal sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi na niya magagawa dahil mayroon ng mahal sa kanyang puso. Naisip ni Seo-dan na lahat ng problema ay nagsimula nang umalis si Yoon Seri. Kaya ba siya nag-aalala na baka hindi na niya muling makita si Yoon Seri? Kaya ba nalito siya sa pagitan ng pag-ibig at pag-aalala? Ano pa man, hindi magbabago ang kasal namin. Kung mahal mo siya, sige, mahalin mo siya. Kapag umalis na siya, mawawala na rin ang nararamdaman mo. Pagkasabi nito, agad siyang umalis. Sa oras na ito, si Yoon Seri ay sinundo na ni Gu Seung-joon. Pagdating nila sa tirahan ni Gu Seung-joon, agad siyang nagtanong kung naipadala na ba nito ang balita sa kanyang ama. Upang pakalmahin si Yoon Seri, nagsinungaling si Gu Seung-joon at sinabing na ipabatid na niya sa pamilya nito. Nang marinig nilang buhay pa siya, lahat sila ay tuwang-tuwa. Dahil wala siya, kinailangan nilang ipagpaliban ang shareholders meeting. Ngunit ang totoo ay hindi ganoon. Sa nagaganap na shareholders meeting, opisyal na idineklara ng tatay ni Yoon Seri na pumanaw na siya na ikinabigla ng lahat. Upang mapabilis ang kasal ni Seo-dan kay Ri Jeong Hyuk, dinala siya ng kanyang ina upang pumili ng wedding dress. Espesyal na kinuha ng may-ari ng tindahan ang isang Korean fashion magazine. Nagulat si Seo-dan nang makita niya ang larawan ni Yoon Seri doon. Lumabas na ito pala ang fashion company na itinatag ni Yoon Seri. Nakasulat din sa magazine ang impormasyon tungkol sa pagpanaw ni Yoon Seri. Punitin ni Seo-dan ang isang pahina at mabilis na umalis. Sa oras na ito, natuklasan ni Ri Jeong Hyuk na nawawala si Yoon Seri. Nang tiningnan niya ang kilis ng ospital, nakita niya ang anino ni Gu Seung-joon. Sa pamamagitan ng pag-imbestiga sa plate number, nalaman niya na ang sasakyan ay pag-aari ng isang guest house. Ibinigay din ng kanyang nakakataas kay Ri Jeong Hyuk ang eksaktong lokasyon. Sa kabila ng kanyang sugat na hindi pa gumagaling, determinado siyang hanapin si Yoon Seri. Ngunit hindi inaasahang nakita niya si Seo-dan na galit na papalapit. Ibinunyag niya ang tunay na pagkatao ni Yoon
Seri at tinanong si Ri Jeong-hyuk kung bakit siya naroon. Kinailangan ni Ri Jeong-hyuk na ipaliwanag na nagsimula ito bilang isang aksidente at pagkatapos ay naging pagkakataon. Ang pagtulong sa kanyang makatakas ay maaaring magpaalis sa lahat sa iyo. Maaari siyang maging sanhi ng iyong kamatayan. Sa ganitong sitwasyon, mahal mo pa rin siya. Diretsahang sinabi ni Ri Jeong-hyuk na walang sinuman ang gustong pumasok sa kamatayan. Ngunit wala siyang magagawa sa bagay na ito. Anong ibig mong sabihin? Dati, nawalan ako ng pinakamamahal na tao sa mundo dahil hindi ko siya naprotektahan. Lumabas na ito pala ang kuya niyang mahal niya. Ngunit namatay ito sa isang sinadyang aksidente at mula noon ay labis na siyang nagsisi. Mas masarap pa ba ang mamatay? Kailangang makabalik ng ligtas ang babaeng iyon kahit na may mangyari sa akin sa proseso. Hindi na siguro ako makagawa ng iba dahil wala ka ng pakialam sa kahit ano, gusto mo lang siyang protektahan. Handa rin akong gawin ang lahat para protektahan ang aking kasintahan. Hindi ko kayang tingnan siyang itinutulak ang sarili sa kamatayan. Sa sandaling aalis na sana si Ri Jeong-hyuk, agad siyang binalaan ni Seodan na huwag gumawa ng anumang bagay na pagsisisihan niya sa buong buhay niya. Pagkatapos, pumasok si Ri Jeong-hyuk sa malalim na kagubatan. Hinanap niya sa lahat ng dako si Yoon Seri. Sa kabilang dako, tinanong ni Yoon Seri si Gus Yung-joon, paano mo ako ibabalik sa aking bansa? Buong tiwala si Gus Yung-joon na sinabi sa kanya na hindi siya gagamit ng anumang mapanganib na paraan para makaalis. Sa halip ay komportable siyang sasakay sa business class at uwi. Lumabas na kung papayag lang si Yoon Seri na pakasalan siya. Pagkatapos ay gagamit sila ng embassy para sa bagong pasaporte at makakabalik siya sa South Korea bilang asawa niya. Para dito, inihanda na niya ang lahat ng kinakailangang dokumento. Hinihintay na lang ang pagpayag ni Yoon Seri. Pagkatapos, naupo si Yoon Seri sa loob ng silid at nagbasa ng mga dokumento. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ni Gus Yung-joon na Pasko ngayon at gusto niya siyang kasama sa hapunan. Pagkaupo ng dalawa sa hapagkainan, muling binanggit ni Gus Yung-joon ang kasal kanina. Kahit na nasa papel lang ito, ang lahat ng kailangang gawin ay dapat pa rin kumpleto. Natural, hindi maaaring mawala ang wedding ring. Inaasahan ni Gus Yung-joon na ang tadhana na naputol 7 taon na ang nakakaraan ay maaaring magpatuloy ngayon at magkaroon ng masayang pagtatapos. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit kay Yoon Seri. Isinuot ang singsing sa kanyang daliri na ikinagulat ni Yoon Seri. Samantala, si Ri Jeong-hyuk ay tumawid na sa kagubatan at narating ang tirahan ni Gus Yung-joon. Maingat siyang lumapit ng paunti-unti. Pagkatapos ay binuksan niya ang electrical box at agad na pinutol ang kuryente. Biglang bumalot sa kadiliman ang buong bahay. Hindi pa rin maintindihan ng dalawa sa loob kung ano ang nangyayari. Sa labas, matinding nakikipaglaban si Ri Jeong-hyuk sa security team. Biglang nakita ni Yoon Seri si Ri Jeong-hyuk sa labas ng bintana na labis niyang ikinagulat. Bakit hindi siya nanatili sa ospital at pumunta rito? Nang makita niyang sinasaktan si Ri Jeong-hyuk ng mga security guard, walang pag-aalinlangang aalis na sana si Yoon Seri, ngunit agad siyang pinigilan ni Gus Yung-joon. Sinabi niya kay Yoon Seri na kung magmamatigas siya, mas lalo lang siyang mapapanganib. Kahit na makabalik ka ng ligtas, magiging maayos ba si Ri Jeong-hyuk? Ngayon alam na rin ni Seodan ang tunay na pagkatao mo. Kung patuloy mong ipoprotekta siya si Ri Jeong-hyuk, tiyak na mapapahamak siya. Sa oras na iyon, ibubunyag ni Seodan ang lahat at mamamatay si Ri Jeong-hyuk dito. Kung ipikit mo lang ang iyong mga mata at tiisin ang lahat, babalik sa dati ang lahat. Nang marinig ito, nagdesisyon din si Yoon Seri. Lumabas siya at sinadya niyang magsabi ng mga salita na makakasakit kay Ri Jeong-hyuk at pinagalitan pa niya ito kung bakit siya pumunta roon. Ipinaliwanag ni Ri Jeong-hyuk na pumunta siya para sunduin siya dahil naisip niya na baka naghihintay siya sa kanya. Pinigilan ni Yoon Seri ang kanyang luha at sinabing hindi niya siya hinihintay. Bukod pa rito, tinanggap na niya ang alok ni Gus Yung-joon. Sa sandaling ito, nakita rin ni Ri Jeong-hyuk ang singsing sa daliri ni Yoon Seri. Sinabi niya na huwag na siyang abalahin pa. Gusto na niyang umalis agad. Ang pagpunta niya para hanapin siya ay lalo lang siyang nainis. Lumapit si Ri Jeong-hyuk at nagtanong, "Totoo ba? Totoo ba? Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Kaya huwag kang umiyak." Sa huli, ginagalang ni Ri Jeong-hyuk ang desisyon ni Yoon Seri. Pagkatapos ay umalis siya mag-isa sa gitna ng hangin at niebe. Sa oras na ito, hindi na maitago ni Yoon Seri ang sakit na nararamdaman niya sa puso. Humagulhol siya sa pag-iyak. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-alala para kay Ri Jeong-hyuk. Sa ganitong lamig, paano kung mahulog siya sa tabi ng daan? Matapos ang matagal na pag-iisip, nagdesisyon pa rin siyang habulin siya gamit ang sasakyan. Lalo pang lumakas ang pag-snow. Sa wakas, natagpuan din ni Yoon Seri si Ri Jeong-hyuk. Mabilis siyang bumaba sa sasakyan at tumakbo sa tabi niya. Agad siyang yakap ni Ri Jeong-hyuk ng mahigpit. Ayaw na niyang umalis pa siya. Ang lalaking ito na mahilig makinig sa mga impormasyon ng iba ay sa wakas ay nabugbog ng husto. Lumuhod siya at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit hindi inaasahang kinuha ng kalaban ang isang kutsilyo. Ang problema ay nasa tainga mo. Kung wala ka ng tainga, wala ka ng maririnig. Natakot si Jungman Bok at nanginginig. Sa sandaling ito, biglang sinipa ang kalaban palayo. Ang bagong dating ay ang kuya ni Ri Jeong-hyuk na si Ri Mu-hyuk. Nang makita ng mga sundalo ang kanilang superior, agad silang natakot at tumakas. Inabot ni Ri Mu-hyuk ang kanyang kamay kay Jungman Bok. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang respeto. Ngunit ang impormasyong ibinigay ni Jungman Bok ang naging sanhi ng pagkamatay ni Ri Mu-hyuk, ay mula noon, nabuhay siya sa matinding pagsisisi. Madalas
Madalas siyang magpuyat at uminom para mawala ang lungkot. Sa huli, umamin siya sa lahat sa kanyang asawa na kasama niya ng matagal. Sinabi niya na siya ang hindi direktang sanhi ng pagkamatay ng kuya ni Ri Jeong-hyuk na ikinagulat ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan ito. Kung kailangan kong patayin ang mga taong dating gumagalang sa akin para pagsilbihan ang mga taong nagtatakwil sa akin, ang buhay ko ay talagang trahedya. Sa paghihikayat ng kanyang asawa, nagdesisyon si Jung Man-bok na magbago. Kinabukasan, nang marinig niya ang balita tungkol kay Yoon Se-ri, alam niyang nakauwi na sila ng ligtas. Biglang tumunog ang telepono. Gusto pala ni Cho Cheol-gang na kumpirmahin kung nakabalik na ba si Ri Jeong-hyuk at Yoon Se-ri. Kinailangan niyang magbigay ng maling impormasyon. Sa oras na ito, nakauwi na si Ri Jeong-hyuk at Yoon Se-ri. Isang grupo ng mga babae ang agad na lumapit kay Yoon Se-ri at inalagaan siya. Upang pasalamatan ang lahat sa kanilang tulong, gusto ni Yoon Se-ri na magbigay ng regalo. Ngunit sinabi ng babaeng may mukhang mapait, ikaw ang pinakamahirap sa amin. Agad na ipinakita ni Yoon Se-ri ang malaking diamond ring sa kanyang kamay. Pagkatapos ay pumunta sila sa pawn shop. Nakita nila ang may-ari na maingat na tinitingnan ang singsing gamit ang magnifying glass. Kaya, lumabas din ang matandang babae at kaagad na sinimulan ang negosasyon ng presyo. Bago pa magsalita ang may-ari, nauna nang sinabi ni Se-ri, magsimula tayo sa 5 milyon won. Lahat ng nasa paligid ay natakot. Ang may-ari ng pawn shop ay galit na galit at mariing sinabi na kung kunin niya ang lahat ng ari-arian sa tindahan, aabot lang ito ng 140,000 won. Agad namang sinabi ni Se-ri, kahit na ibenta ko ito sa iyo ng mura. Ngunit ang may-ari ay ayaw talagang gawin ang transaksyon na ito. Pagkatapos, may isang tiyahin na lumapit at bumulong ng ilang salita sa tainga ng may-ari. Agad na nabulabog ang may-ari. Pagkatapos, iminungkahi nilang gamitin ang singsing upang ipagpalit sa mga bagay sa tindahan. Agad na napansin ni Se-ri ang isang panlalaking relo doon. Matapos matagumpay ang transaksyon, dala-dala ng lahat ang kanilang mga ipinagpalit na gamit, naglakad sila sa kalsada. Hawak ni Se-ri ang kahon ng relo, tuwang-tuwa ang kanyang mukha at nagtatakang nagtanong, ano ang sinabi mo sa may-ari kanina? Nalaman na sinabi pala ng matandang babae, kagagaling lang niya sa hiwalayan sa boyfriend niya, kaya hindi siya nasa tamang pag-iisip. Tanggapin mo na lang ang singsing na ito, hindi na niya ito tutubusin. Pinuri ni Se-ri ang galing ng plano. Habang pabalik ng bahay na may dalang regalo, bigla siyang hinarang ng dalawang lalaki. Naglabas pa sila ng baril para takutin siya, na labis na ikinatakot ni Se-ri. Pagkatapos ay pinilit siyang sumakay sa sasakyan. Ang regalo sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Isinakay si Se-ri ng mga masasamang tao sa sasakyan. Pinilit din siyang tumawag sa telepono ayon sa kanilang utos. Sa oras na iyon, nasa bahay si Jeong-hyuk. Pagkakita niya sa Christmas tree na inihanda ni Se-ri, labis siyang natuwa. Paglabas niya ng pinto, nakatanggap siya ng tawag mula kay Se-ri. Sinabi niya kay Jeong-hyuk na aalis na sila ni Seung-joon. Ngunit umaasa si Jeong-hyuk na magpaalam sila ng formal. Gaano man kalayo, tatakbuhin niya ito papunta sa kanya. Sinabi ni Se-ri na huwag siyang maging matigas ang ulo. Umaasa siyang mabubuhay siya ng maayos. Sa oras na ito, pinilit siya ng mga masasamang tao na patayin ang tawag. Pagkatapos ay may narinig na putok ng baril. Agad na natigilan si Jeong-hyuk sa kinatatayuan niya. Pagdating niya sa bahay, sinabihan siya ng mga kapitbahay na ginagala ng Departamento ng Seguridad ang kanyang bahay ng napakabangis. Pagpasok niya sa bakuran, nakita na ni Jeong-hyuk ang isang tanawin ng pagkawasak. Kahit ang halaman ng kamatis na regalo ni Se-ri ay hindi nakaligtas sa kapalaran. Habang yumuyuko siya upang itayo ang halaman ng kamatis, lumabas si Cho Cheol-gang mula sa bahay kasama ang kanyang mga sundalo. Agad niyang tinanong ang kinaroroonan ni Se-ri dahil nalaman niyang hindi si Se-ri ang sekretong ahente ng Seksyon 11. Sapat na ang ebidensyang ito para itulak si Jeong-hyuk at ang kanyang pamilya sa pagkawasak. Puwersahang pagkuha ng impormasyon ang kanyang espesyalidad. Mukhang kailangan niya itong bugbugin hanggang sa mamatay para lang umamin. Pagkarinig nito, agad na nagalit si Jeong-hyuk. Lumapit siya at sinuntok ng malakas ang mukha nito. Habang ipagpapatuloy pa sana niya ang pagtuturo dito ng leksyon, pinigilan siya ng isang grupo ng mga sundalo. Pagkatapos, binugbog nila siya hanggang sa bumagsak sa lupa. Walang awa ang mga sundalong ito na bumugbog sa kanya. Si Cho Cheol-gang, na may itsura ng isang nanalo, ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na dalhin si Jeong-hyuk. Sa huli, ikinulong siya. Kasabay nito, nakakulong din si Se-ri sa isang silid. Kahit gaano siya sumigaw, walang sumasagot. Bukod pa rito, mayroong 24 paghahati-pito na kikhi sa silid. Ang hindi inaasahan ni Dan ay ang unang pagkakataon na kusang loob siyang nakipagkita ay sa ganitong lugar at para lang magtanong tungkol kay Se-ri. Labis itong ikinagalit ni Dan. Isang lalaki na malapit nang magpakasal sa kanya, ngunit nag-aalala pa rin sa kaligtasan ng ibang babae. Mas mabuti na rin ito. Manatili ka rito ng tahimik bago ang kasal, at sa araw lang ng kasal ka namin pakakawalan. Nahulaan din ni Jeong-hyuk na lumapit si Dan sa kanyang ama para humingi ng tulong. Nang marinig niyang labis na nag-aalala si Jeong-hyuk sa kaligtasan ni Se-ri, nagsinungaling siya na pinatay na niya ito. Hindi mo na siya kailanman mahahanap. Mas mabuting sumuko ka na. Bago umalis, sinabi ni Jeong-hyuk kay Dan na sabihin sa kanyang ama na kung maglakas loob itong galawin kahit isang hibla ng buhok ni Se-ri, mawawala niya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Sa sandaling iyon, labis na nadismaya si Se-ri kay Jeong-hyuk. Upang mabilis na makalabas, hiniling ni Jeong-hyuk sa kanyang mga kasamahan na ikalat ang balita tungkol sa kanyang pamilya. Nang sabihin niyang siya ang anak ng direktor ng General Political Bureau, agad na napatawa si Chae-soo. Inakala ni Chae-soo na naapektuhan ng tama ng bala ang utak niya. Nang marinig ito ni Jeong-hyuk, agad siyang nagsalita at sinabing totoo ang lahat ng iyon. Pagkatapos, sinunod nila ang payo ni Jeong-hyuk at talagang
talagang pumunta sa palikuran, isang magandang lugar para magkalat ng chismis. Pagkaalis nila, marami nga ang nakarinig ng usapan. Lahat ay naniwala sa sinabi ni Jong Hyo. Si Chai Su lang, ang taong karapat-dapat bugbugin, ang nagdududa pa rin. Ang ganitong kalokohan, tayo lang ba ang nalilito? Agad na kumalat ang chismis sa buong nayon sa loob lamang ng kalahating araw. Pag-uwi niya, agad na tinanong ni Wol Sok ang koronel tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ng koronel sa kanyang asawa na ang mga kabataan ngayon ay mayayabang at walang kinatatakutan. Paano siya maglakas loob na suwayin ang kanyang nakatataas? Pansamantala, hindi siya makakalabas. Kung gayon, alam mo ba kung bakit siya walang takot at walang pakundangan? Sabi ng koronel sa kanyang asawa na huwag nang magpaligoy-ligoy at sabihin na lang ng direkta. Tinanong ni Wol Sok, nakita mo na ba sa buong buhay mo ang direktor ng General Political Bureau? May backer siya, tama? Mayroon, ngunit may sumira na. Sinong baliw ang naglakas loob gawin iyon? Ikaw, Diyos ko, ano yan? Ang tito ni Jong Hyuk ay ipinanganak sa backdoor. Ang backdoor ng direktor ng General Political Bureau. Paanong nangyari iyon? Si Jong Hyuk ay anak ng direktor ng General Political Bureau. Nang marinig ito, natakot ang koronel at nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay. Sa ibang lugar, biglang bumukas ang madilim na attic. Dalawang sundalo ang sumugod papasok at marahas siyang kinaladkad. Dinala si Seri sa harap ng ama ni Jong Hyuk. Nagkamali siya sa pag-aakala na siya ang ama ni Dan dahil magkamukha sila, lalo na ang mga mata nito. Walang pinagkaiba sa mga mata ni Dan. Nagpakita si Seri ng pag-unawa sa pagkakadukot sa kanya ng direktor. Dahil sa huli, humadlang siya sa daan at naapektuhan ang buhay pag-ibig ng anak nitong babae. Tinanong ng direktor kung bakit patuloy siyang kumakapit kay Jong Hyuk. Sumagot siya na hindi tama ang sinabi nito, dinala ako rito ng buhawi. Biktima rin ako. Kung gayon, nagpa siya si Seri na linawin ang lahat. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng malaking korporasyon sa South Korea. Ako rin ang nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya ng fashion. Sa ganitong katayuan, ano ang dahilan ko para sadyaing pumunta rito at magdusa? Isang taong may lahat ng bagay, araw-araw ay iniisip lang kung paano gugugulin ang kanyang kayamanan at nagtatanong sa sarili, maubos ko ba ang lahat ng pera bago ako mamatay? Hindi, tinulungan lang ako ni Jong Hyuk dahil sa kanyang pagiging makatao. Nagdududang tanong ng direktor, ganoon lang ba ang relasyon ninyong dalawa? Kinilala ni Seri na gusto niya si Jong Hyuk, isang uri ng damdamin na tahimik na lumago nang hindi niya namamalayan. Ngunit hindi mo kailangang mag-alala, malamang iniisip niya na nakabalik na ako sa bansa, dagdag niya. Pagkatapos, tinawag ni Seri ang direktor na tito at nakiusap sa kanya para sa tulong. Kaya mo akong dukutin, kaya tiyak na malaki ang impluwensya mo. Si Jong Hyuk ay isang mababang ranggo na sundalo lamang, wala siyang kapangyarihan, sabi niya. Galit na galit ang direktor at umubo. Kung papayag kang tulungan ako, babayaran kita ng malaki pagbalik ko. Matapos ang matinding titigan, sumigaw ulit si Seri, tito. Tito! Sa huli, ikinulong muli si Seri sa selda. Nakita ng ina ni Jong Hyuk na walang kinakain si Seri at di sinasadyang narinig ang kanilang pag-uusap. Naramdaman niyang talagang gusto ni Seri si Jong Hyuk, kaya dinala niya ito sa silid tulugan. Nakita ni Seri ang punong-puno ng aklat na bookshelf sa silid at biglang nakaramdam ng pagkapamilyar. Lahat ng ito ay may estilo ni Jong Hyuk. Nang mapagtanto ito, agad niyang nahulaan na ang babae sa harap niya ay ang ina ni Jong Hyuk. Sa silid ni Jong Hyuk, hindi siya makatulog, kaya bumangon siya at tiningnan ang album ng kanyang pagkabata. Walang tigil siyang nagpuri, bakit napakagwapo niya na mula pa pagkabata. Pinuri rin niya ang sulat kamay ni Jong Hyuk na kaibig-ibig. Kinabukasan, nilutuan ng nanay ni Jong Hyuk ng noodles si Seri. Pagkatapos kumain, agad na pinuri ni Seri si Jong Hyuk at sinabing, siguradong namana ni Jong Hyuk ang galing sa pagluluto mula sa kanyang ina. Naghanda ba si Jong Hyuk ng noodles para sa iyo? Hindi lang masarap magluto ng noodles, gumawa rin siya ng kape para sa akin. Napakabait din niya sa akin. Mula sa isang punto, hindi pinapayagan ni Jong Hyuk ang sinuman na makalapit sa kanya at laging malamig ang ugali. Ngunit sinasabi mong napakabait niya. Napakabuti nito. Tila tinanggap na ng ina ni Jong Hyuk ang kanyang magiging manugang. Kasabay nito, pinalaya si Jong Hyuk sa tulong ng koronel. Paglabas niya, agad siyang tumakbo pabalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagpasok niya sa pinto, galit na tinanong ni Jong Hyuk ang kanyang ama, nasaan na si Seri? Pinagalitan siya ng kanyang ama, hindi mo ba iniisip ang iyong kinabukasan? Sumagot si Jong Hyuk, dahil iniisip ko ang aking kinabukasan kaya ko ginagawa ito. Ayokong pagsisihan ito balang araw. Kung noon, naging mas mabilis lang ako, sana naprotektahan ko siya. Ayokong malunod muli sa pagsisisi. Palagi kong pinagsisisihan na hindi ko naprotektahan ang aking kapatid. Habang pauwi, halos hindi ako makahinga. Natatakot ako na may masamang mangyari sa kanya dahil sa akin. Kung may mangyari sa kanya, habang buhay akong mamumuhay na parang patay. Sa sandaling ito, biglang lumabas ang kanyang ina at sinabihan siyang kumalma. Pagkatapos ay kinalagkad niya si Seri palabas. Ang sandali na nagkatinginan ang dalawa, puno ng pagmamahal ang kanilang mga mata. Matapos ang maraming paghihirap, sa wakas ay nagkita silang muli. Pareho silang lumuha sa harap mismo ng kanilang mga magulang at patuloy nilang ipinapakita ang kanilang pagmamahalan. Nakita ni Seri ang sugat sa mukha ni Jong Hyuk at labis na nalungkot. Humingi ng paumanhin si Jong Hyuk dahil nahuli siya. Ngunit sinabi ni Seri na siya ang dapat humingi ng paumanhin dahil lagi siyang nagdudulot ng problema sa kanya. Dahan-dahang pinunasan ni Jong
Hyok ang luha sa sulok ng kanyang mata. Ang eksena ng kanilang pagmamahalan ay hindi na kayang tingnan pa ng kanilang mga magulang na nakatayo sa tabi nila. Nang kumalma sila, tinanong ng ama ni Jung Hyok, "Sumigaw ka kanina sa harap ko, ngayon, masaya ka na ba?" Nang makita ito, mahinang pinayuhan ni Seri si Jung Hyok na humingi ng paumanhin sa kanyang ama. Hindi sinasadyang nakuha niya ang loob ng mga magulang nito. Hindi siya maaaring maging bastos na anak. Nang marinig ito ni Jung Hyok, tinanong niya si Seri, "Kaninong panig ka ba?" Galit na sumigaw ang kanyang ama. Walang nagawa si Jung Hyok kundi yumukod at sumuko. Pinagalitan siya ng kanyang ama dahil sa pagtatago kay Seri, na halos sumira sa buong pamilya. Agad na inamin ni Jung Hyok na lahat ito ay kasalanan niya at walang kinalaman kay Seri. Ngunit sinabi ng kanyang ama, inamin niya na lahat ito ay kasalanan niya. Dahil sa pagbabanta niya, kaya hindi ka makapag-ulat sa headquarters. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Jung Hyok na hindi siya nag-ulat dahil sa takot na mapahamak si Seri. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya. Kung dinala siya sa command, maaari siyang masugatan o samantalahin o mawala ng walang bakas. Kaya hindi ko siya maibibigay doon. Matapos marinig ito, labis na naantig si Seri. Nagpapalitan ng damdamin ang dalawa gamit ang kanilang mga mata. Ang eksenang ito ay hindi na matiis ng ama ni Jung Hyok. Sinabihan niya silang umalis na agad. Hinila ni Jung Hyok si Seri patayo at umalis agad. Gusto silang pigilan ng mapagkumbabang ina para maghapunan. Kaya, sa ilalim ng walang magawa na tingin ng kanyang ama, sa ibang lugar, si Seodan, dahil sa masamang kalooban, ay naghanap kay Seungjoon. Sinabi niya sa kanya na gusto na niya si Jung Hyok mula pa noong high school. Noong panahong iyon, napakahusay ni Jung Hyok sa paglalaro ng basketball at nanalo pa siya ng 3 beses. Ang pinakamataas na premyo sa National Art Competition. Mula noon, si Jung Hyok lang ang nasa mata ni Dan. Matapos magkasundo ang dalawang pamilya sa isang kasunduan sa kasal, sabik na lumipad si Dan sa Switzerland para hanapin si Jung Hyok. Ngunit nang magkita silang muli, magalang lang siyang nakipagkamay na parang ngayon lang sila nagkita. Dahil dito, napagtanto ni Dan na hindi pala siya pinapansin ni Jung Hyok. Maliwanag na si Dan ang unang nakakilala kay Jung Hyok bago pa si Seri. Ngunit ganito ang naging resulta. Ang hitsura ni Dan pagkatapos malasing ay nagpakilos kay Seungjoon. Habang tinitingnan niya siya, mas lalo niyang nakita na siya talaga ang tipo ng babae na gusto niya. Sa oras na ito, muling kinutya siya ni Dan, gaano man siya kagwapo, babaliwalain pa rin siya ng babaeng iyon. Kung hindi ka binaliwala, magiging maayos ang lahat. Hindi magiging ganito ang lahat. Sa huli, binuhat ni Seungjoon si Dan na lasing pauwi. Gusto pa niyang patulugin si Seungjoon doon, na ikinagulat ng kanyang ina. Sa oras na ito, dahil kailangan niyang matulog sa bahay ni Jung Hyok, nakaramdam si Seri ng kaunting kaba at pagkailang. Kaya tumugtog siya ng isang kanta at tinanong si Jung Hyok kung ano ang pamagat nito. Marami na siyang tinanong ng mga eksperto sa musika, ngunit wala ni isa ang nakakaalam. Nagulat din si Jung Hyok nang marinig niya ito. Tumayo siya at tinanong si Seri kung paano niya nalaman ang kantang ito. Ipinaliwanag ni Seri sa kanya na habang naglalakbay siya sa Switzerland, aksidenteng narinig niya ito. Gusto niya ito kaya kinabisado niya. Agad ding umupo si Jung Hyok at tinugtog ang parehong kanta. Nagulat kaagad si Seri. Nalaman niyang ito pala ang kantang tinugtog ni Jung Hyok matapos niyang matanggap ang balita ng pagkamatay ng kanyang kapatid bago siya umalis sa Switzerland sa tabi ng isang magandang lawa. Ito ang una at huling pagkakataon na pinagtagpo sila ng mahiwagang kapalaran upang marinig ni Seri ang kantang ito sa kanyang paglalakbay. Ito ay labis na hindi kapanipaniwala para sa kanya. Noong panahong iyon, labis na kinamuhian ni Seri ang mundong ito. Gusto lang niyang makahanap ng isang lugar na maganda ang tanawin, kung saan hindi siya makakaabala sa sinuman at pagkatapos ay tahimik na maglaho. Ngunit ikaw ang nagligtas sa akin sa lugar na iyon. Biglang sinabi ni Jung Hyok sa kanya, "Bukas, makakabalik ka na." Natigilan si Seri nang marinig ito. Paglabas niya ng kulungan, may isang bagay na hiniling si Jung Hyok sa koronel. Ang hilingin na ang kanyang pangkat ay maitalaga sa emergency guard duty. Ayon sa regulasyon, dapat ay sa susunod na tagsibol pa ang petsa. Habang nagtataka pa ang lahat, inako niya ang lahat ng responsibilidad. Ginawa niya ito upang maibalik si Seri sa dating ruta. Walang nakakakilala sa lugar na iyon kaysa sa kanilang pangkat. Bukod pa rito, sila ang nagbabantay doon. Kaya, ang lugar na iyon ay magiging teritoryo nila. Matapos ihanda ang lahat, agad na umalis ang buong pangkat. Kasabay nito, si Cho Cheol-gang, kasama ang ministro ng depensa, ay direktang sumugod sa bahay ng direktor ng General Political Bureau. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang pabagsakin ang direktor. At nagbigay pa nga ng emergency search order. Kaya, kasama ang mga sundalo, naghanap si Cho Cheol-gang ng kung ano-ano. Tila gusto niyang baliktarin ang buong bahay, maging ang mga sulok. Tiningnan ng direktor ng General Political Bureau ang kanyang relo, nakalipas na ang 2 oras. Inisip niyang tapos na ang lahat. Tanging ang ministro ng depensa lang ang awkward na nagsabing nagkamali siya. Nang makita niya si Cho Cheol-gang na bumalik na may hitsura ng pagkabigo, agad siyang sinipa ng ministro ng depensa. "Wala kang silbi, akala mo ba ito ay lugar para magbiro?" Ngunit hindi sumuko si Cho Cheol-gang at kinwestiyon pa ang direktor ng General Political Bureau, saan dinala ni Jung Hyok ang babaeng iyon. Kalmado pa ring sumagot ang direktor ng General Political Bureau. "Mayroon tayong 5 nag-awol na sundalo sa frontline. Si Jung Hyok, bilang platoon leader, ay agarang inihandog ang kanyang tungkulin. Nasa frontline na siya ngayon." Patuloy na humihingi ng paumanhin ang ministro ng depensa. Ngunit iginiit pa rin ni Cho Cheol-gang na ginawa iyon ni Jung Hyok upang protektahan si Seri pabalik sa South Korea. Nang makita niya kung gaano siya kayabang, agad siyang sinampal ng ministro ng depensa at sinigurado sa direktor ng General Political Bureau na haharapin niya ito. Pagkatapos
Pagkatapos ay nag-utos siya na dalhin si Cho Chil-gang. Ang grupo, na nakaranas ng maraming hirap, ay nakarating din sa wakas sa malalim na kagubatan. Huminto sila sa isang abandonadong bahay at maaari lamang kumilos kapag gabi na. Bago maghiwalay, lahat ay naantig. Pinayuhan ni Seri ang lahat na kumain sa tamang oras. Alagaan ninyo ang inyong sarili at mabuhay ng maayos. Nang gabing iyon, dinala ni Jeong Heok si Seri sa isang maliit na bangka. Tumawid sila sa ilog at naglakad sa mga parisukat na granite na bato na 40 sentimetro ang taas. Sa loob ng 10 metro mula sa mga batong ito ay walang mina. Ang daang ito ay direktang patungo sa hangganan ng South Korea. Aabutin lamang ng 1 hanggang 2 oras upang tawirin at bumalik. Ikinakay Seri ni Jeong Heok sa loob ng kalahating araw na idinadahilan na hindi siya magaling sa paghahanap ng daan sa gabi. Ngunit sa totoo lang, sa gabi ang pinakamalinaw ang kanyang paningin. Ginawa niya ito para lang mas matagal pa silang magkasama ni Seri. Sa huli, nakarating din silang dalawa sa military demarcation line. Gusto ni Seri na samahan siya ni Jeong Heok sa isang bahagi ng daan, ngunit bilang isang opisyal, hindi siya makatapak kahit isang hakbang. Pinayuhan niya si Seri na tiyaking sundin ang mga batong iyon. Si Seri, na luha-luha ang mga mata, ay nagpatuloy sa paglalakad ng may panghihinayang. Sa sandaling ito, nagmamadaling lumapit si Jeong Heok at mahigpit na hinawakan si Seri. Ang isang hakbang pa ay hindi naman siguro masama, di ba? Maaaring ito na ang huling paalam para sa kanilang dalawa. Ang babaeng may aura ng isang makapangyarihang sa kanyang puting kasuotan ay dumalo sa sarili niyang burol. Agad niyang pinigilan ang mga tauhan sa paglalagay ng mga bulaklak at hindi pa siya nasisiyahan sa napiling larawan para sa kanyang lamay. Kalmadong inalis ni Seri ang kanyang salamin. Ang sandaling lumingon siya ay ikinagulat ng mga nagluluksa. Naramdaman ni Seri na nagkasala siya sa pagkabigla nila. Upang ipahayag ang kanyang paghingi ng paumanis at gunitain ang sandaling ito. Simula ngayong buwan, ang kumpanya ay magbibigay ng kalahating diskwento sa lahat ng produkto. Mula nang maitatag ang tatak, hindi pa ito nagbenta ng mga produkto na may diskwento. Samantalahin ang natatanging alok na ito. Sa oras na ito, ang pangalawang hipag ay nagdaraos ng isang emergency meeting. Ang layunin ay makuha ang kumpanya ni Seri. Sa simula pa lang ng botohan, marilag na pumasok si Seri na ikinagulat ng lahat. Nang makita siya, agad na nanlaki ang mga mata ng pangalawang hipag. Hindi makapaniwala ang lahat na buhay pa si Seri. Sinabi ni Seri na, ano ang pakiramdam ng bumangon mula sa kabaong para dumalo sa sariling burol? Para kang may naririnig na may nagsasalita ng masama tungkol sa iyo sa likod ng tabing, pero naririnig mo ang bawat salita. Ipagpapalagay kung hindi ko nakita ang mga nagtaas ng kamay para bumoto. Bumalik kayo agad at magtrabaho ng mabuti. Natakot ang mga naroroon at nagkanya-kanya ng takbo. Ang pangalawang hipag, na may mukhang kinakabahan, ay susubukan sanang magpaliwanag, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Seri. Ang plano ng pagkuha sa kumpanya ay ganap na sinira ni Seri. Mula nang umalis si Seri, si Jeong Heok ay labis na nangungulila, kaya lumala ang kanyang sakit. Habang pabalik si Jeong Heok, napansin niyang may isang taong palihim na. Nang tiningnan niya ng mabuti, si Manbok pala iyon. Hindi na niya kayang tiisin ang pagingit-ngit ng kanyang kalooban. Gusto niyang sabihin kay Jeong Heok ang lahat. Pagkatapos, inilabas niya ang wallet na tinulungan siya ni Jeong Heok na mabawi dati. At mula doon, kinuha niya ang isang piraso ng papel. Kinuha ito ni Jeong Heok at ang nakasulat dito ay sulat kamay ng kanyang kapatid. Nalaman niyang matagal nang magkakilala sina Manbok at ang kapatid ni Jeong Heok. 15 taon na ang nakalipas, dinala ni Manbok at ng kanyang asawa ang kanilang maisakit na anak sa ospital para magpagamot. Noong panahong iyon, matindi ang pagkalat ng trangkaso. Naubos na ang lahat ng uri ng gamot. Ang ospital ng militar Gerville, 11 na lang ang may gamot. Pagdating sa bahay, patuloy pa rin nilalagnat ng mataas ang bata. Kung magpapatuloy ito, tanging kamatayan lang ang naghihintay. Sa oras na ito, dinala ni Moo Hyuk, ang kapatid ni Jeong Hyuk, ang mga medikal na tauhan sa kanyang bahay. Matapos ang paggamot, sa wakas ay gumaling din ang bata. Kinuha ni Manbok ang natitira niyang pera, kahit na hindi ito gaanong kalaki, umaasa siyang tatanggapin ito ni Moo Hyuk. Wala nang nagawa si Moo Hyuk kundi tanggapin ang kabutihang loob na ito. Pagkatapos, ginamit ni Cho Chil-gang ang ina ni Manbok upang takutin ito at pilitin siyang espiyahan ang bawat galaw ni Moo Hyuk. Dahil napilitan, wala nang nagawa si Manbok kundi sundin. Habang nakikinig, nalaman niyang nakuha ni Moo Hyuk ang ebidensya ng mga krimen ni Cho Chil-gang. Hindi lang siya nagnakaw ng mga antigo at nagpuslit ng droga, handa rin siyang pumatay ng tao upang itago ang kanyang mga krimen. Sa huli, nakolekta ni Moo Hyuk ang lahat ng ebidensya ng mga krimen ni Cho Chil-gang. Bilang pag-iingat, nagtago siya ng isang kopya sa kanyang katawan at isa pa sa kanyang relo. Lahat ng ito ay narinig ni Cho Chil-gang, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga truck para patayin si Moo Hyuk. Sa tulong ni Manbok sa pakikinig, ang matinding pagbangga ay nagtapos sa maagang buhay ni Moo Hyuk. Nang makauwi si Manbok, sinabi ng kanyang asawa na dumaan si Moo Hyuk at bumili pa nga ng premium na karne para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Sinabi niyang may pupuntahan siya sa Pyongyang at binigyan din niya si Manbok ng isang wallet. Ang kanyang asawa, minot niya ang pitaka at nakita na ito ang pera para sa gamot na ibinigay niya kay Moo Hyuk noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, ibinalik niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo. Meron ding isang sulat sa loob ng kahon. Pinayuhan siya ni Moo Hyuk na laging dalhin ang pitaka para laging nasa kanya ang swerte at sa kanyang pamilya. Sinabi niya na pagbalik niya, iinom sila ng magkasama. Sa sandaling ito, labis na nalungkot si Manbok. Bago siya namatay, naalala pa rin ni Moo Hyuk si Manbok. Ang tanging taong gumagalang sa kanya ay pinatay niya mismo. Upang tubusin ang kanyang mga pagkakamali, lumuhod si Manbok sa harap ni Jong Hyuk. Gusto niyang bayaran ang mga pagkakamali na nagawa niya. Ano man ang maging kahihinatnan, tatanggapin niya
niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sapat na ang protektahan ang kanyang pamilya. Pagkatapos, kinuha ni Manbok ang relo kasama ang recording ng tawag bago nangyari ang insidente. Ang relo ay ibinigay ni Jeong Hyuk sa kanyang kapatid bago siya umalis sa bansa. Pagkatapos ng insidente, isinangla ito ni Manbok. Ngunit hindi niya inasahan na binili ito ni Seri para iregalo kay Jeong Hyuk. Gayunpaman, sa kanyang pag-uwi, dinukot siya at nahulog ang regalo sa lupa. Hindi sinasadyang nakita ito ng anak ni Manbok at dinala ito sa kanya. Laking gulat niya nang makita ang bagay na ito. Nang gabing iyon, binuksan ni Jeong Hyuk ang relo at kinuha ang memory card sa loob na naglalaman ng lahat ng criminal records ni Cho Chil-gang. Ipinadala rin ni Jeong Hyuk ang mga dokumento sa kanyang ama sa pamamagitan ng fax. Nang makita ng direktor ng ahensya na ang nag-ulat ay ang kanyang namatay ng anak, labis siyang nabigla. Kinabukasan, nagsimula ang paglilitis ng military court para sa mga krimen ni Cho Chil-gang. Dahil ang lahat ng ebidensya na ibinigay ni Jeong Hyuk ay totoo, sa wakas ay nabunyag na ang mga krimen ni Cho Chil-gang. Ngunit sinubukan pa rin niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte at iginiit na hindi niya kilala ang mga driver ng truck. Sa katunayan, kasabwat sila. Nang makitang ayaw pa rin niyang sumuko, naglabas si Jeong Hyuk ng ebidensya tungkol sa aksidente. Ang material na ginamit sa truck ay isang espesyal na uri ng reinforced material. Ito ay ginagamit sa paggawa ng mga armas militar. Sa huli, dahil sa mga ebidensyang laban sa kanya, ang lahat ng iligal na ari-arian ni Cho Chil-gang ay kinumpiska at siya ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang hatol na ito ay hindi na maaaring iapela. Bagamat nasa bingit na siya ng kawalan, ayaw pa rin sumuko ni Cho Chil-gang. Nagbanta siya na ang bagay na hindi pa niya nadidiskubre ay tiyak na magpapawala ng tiwala ng babaeng iyon. Pagka-uwi, pakiramdam ni Jeong Hyuk ay mayroon siyang nakalimutan. Matapos itong suriin ng mabuti, bigla siyang natuklasan na hindi tugma ang dami ng smuggled na espesyal na bakal sa bilang ng mga kinumpiskang armored vehicles. Agad na na-realize ni Jeong Hyuk na mayroon pang isa pang armored vehicle. Tunay nga, nakapagsimula na ang truck at umalinggaw ang tunog ng makina nito. Ang misyon nito ay iligtas si Cho Chil-gang na inililipat. Dahil sa malakas na pagbangga ng truck, matagumpay na nailigtas si Cho Chil-gang. Pagbalik sa opisina, nakita ni Jeong Hyuk ang isang sobre sa mesa at binuksan niya ito. Lumabas na ito ay mga litrato ni Seri. Pagkatapos nito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Cho Chil-gang. Dito lamang nalaman ni Jeong Hyuk na nakatakas na ito. Bukod pa rito, patungo na siya sa South Korea upang saktan si Seri. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Seri mula sa trabaho, pagdating niya sa basement parking lot, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Sa tamang oras, dumating ang security guard at nakaligtas siya sa panganib. Ang sumusunod sa kanya ay si Cho Chil-gang. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Seri. Naubos na rin ang pampatulog na karaniwan niyang iniinom, kaya nagpasya siyang lumabas para maglakad-lakad. Naglakad siya ng walang direksyon sa mahabang kalye, habang patuloy na iniisip si Jeong Hyuk. Biglang may nakita si Seri na pamilyar na anino sa malayo sa gitna ng maraming tao. Ito ang anino na pinakamamahal niya. Ang biglaang paglitaw ni Jeong Hyuk ay nagbigay kay Seri ng sorpresa at tuwa. Dahil hindi niya sinabi ang eksaktong lokasyon, matagal bago siya mahanap ni Jeong Hyuk. Ang lalaking ito, para sa kaligtasan ng kanyang mahal, ay nag-iisa na gumapang. Sa loob ng mahigit 20 oras sa makitid na lagusan na maaaring gumuho anumang oras, naglakbay siya ng walang tulog o pahinga para makarating sa South Korea. Ngunit ang North Korean badge na nalaglag niya ay natagpuan ng isang mag-asawa. Agad na dumating ang pulisya sa lugar at natuklasan din ang lihim na lagusan na nag-ugnay sa dalawang bansa. Hindi talaga maintindihan ni Seri kung bakit naroon si Jeong Hyuk. Pinagtaksilan mo ba ang iyong bansa para sa akin? Gusto mo bang manatili dito habang buhay? Ngunit sinabi ni Jeong Hyuk na sandali lang siyang titigil. Nang makita ang kanyang kalayaang magpabalik-balik at napakadali niyang makarating doon, nagtaka si Seri, kung gayon, bakit ako nanatili sa North Korea ng ganoon katagal? Sinabi ni Jeong Hyuk na hindi iyon ganoon kadali. Dumating siya rito upang arestuhin si Cho Chil-gang na tumakas, at ang target ni Cho Chil-gang nang pumunta rito ay si Seri. Ang sagot na ito ay labis na ikinagulat ni Seri. Inilagay mo sa panganib ang iyong sarili para sa akin. Hindi lang para sa iyo. Hindi niya planong atakihin ka lang, plano niyang gamitin ka para atakihin ang aking ama at ang buong pamilya ko. Dumating ako para pigilan iyon. Hindi lang para protektahan ka, dahil ang unang target niya ay ikaw, kaya kailangan kitang protektahan muna. Ginamit din ni Seri ang pagkakataong ito para manatili si Jeong Hyuk sa tabi niya. Nakita niya na napakaraming tao sa labas, kaya agad siyang tumayo at naghanda na umalis habang tinatakpan ng husto si Jeong Hyuk. Para lang maiwasan ang mga surveillance camera mula sa lahat ng anggulo. Kapag nakuna ng media ang gwapo niyang mukha, hindi aabuti ng 30 minuto at kakalat na ito sa buong bansa. At naniwala naman si Jeong Hyuk na totoo ito. Gusto siyang dalhin ni Seri sa isang lugar na walang makakakita para siya lang ang makakatingin sa kanya. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang maayos na pagtakip, dinala ni Seri si Jeong Hyuk sa kanyang bahay. Pagdating nila sa bahay, mabilis na hinubad ni Seri ang kanyang jacket na naging dahilan para halos matigilan si Jeong Hyuk. Bakit? Akala ko pagod ka lang. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Nakakahiya. Sa harap ng ganitong nakakahiya ang sitwasyon, nagmamadaling sinabi ni Seri, gabi na. Nagugutom ka ba? Kaya binuksan niya ang refrigerator. Ngunit nakita niyang puro mineral water lang ang laman nito. Lumapit si Jeong Hyuk at tinukso siya. Mahilig kang magyabang sa akin tungkol sa iyong kayamanan, ngunit mula sa itaas hanggang sa ibaba, bakit walang makain? Nahiyang isinabi
ikinara ni Seri ang refrigerator at ipinaliwanag sa kanya na ang kanyang palayaw ay Princess Juicy Eater at hindi siya kumakain ng higit sa 3 subo anuman ang pagkain. Ngunit sa alaala ni Jeong Hyuk, hindi iyon totoo. Iyon ay dahil sa isang espesyal na sitwasyon. Iyon ay para lang sa survival instinct. Pagkatapos ay nag-order si Seri ng takeout para kay Jeong Hyuk. Kasabay nito, dumating din ang mga miyembro ng 5 D-Day Company sa South Korea. Dahil wala silang pera, tumayo sila sa labas ng tindahan. Pagtingin sa ibang tao na kumakain ng fried chicken, lumabas na pumunta sila sa South Korea sa ilalim ng pagkukunwari na lalahok sa Military World Games at lahat ng ito ay inayos ng ama ni Jeong Hyuk. Ang pangunahing layunin ay ibalik siya sa kanyang bansa. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Seri na nakaupo siya at kumakain ng hapunan kasama si Jeong Hyuk sa sarili niyang bahay. Tinanong ni Jeong Hyuk ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Nagsinungaling si Seri na maayos ang lahat, ngunit agad siyang binawi nang biglang tumunog ang doorbell. Sinabi ni Seri na huwag siyang matakot dito, na siya ang may-ari ng lugar at ang gusaling ito ay mahigpit na binabantayan. Tiningnan ni Seri ang screen. Nakita niya na ang kanyang kuya at hipag iyon. Inakala niya na aalis sila kung hindi siya sasagot, ngunit alam na pala ng kanyang hipag na sadyang hindi niya binubuksan ang pinto. Kaya, in-enter niya ang password at pumasok, sinasabing talaga bang mahigpit ang seguridad. Sa sandaling ito, labis na nagpanik si Seri at agad na sinabihan si Jeong Hyuk na magtago. Pagkalabas niya sa pinto, agad na pumasok ang kanyang kuya at hipag sa bahay ni Seri. Tinanong ni Seri kung bakit sila naroon. Sinabi ng kanyang kuya na huwag na siyang umarte pa. Hindi na niya kaya ang sitwasyon. Lumabas na matagal na niyang alam ang tungkol kay Seri sa North Korea at binalaan niya siyang huwag na magbiro at huwag subukang kunin ang kanyang ama para hadlangan ang kanyang pagmamana sa kumpanya. Kung hindi, kaunting chismis lang ay sapat na para sirain siya. Ang mga salitang ito ay narinig lahat ni Jeong Hyuk na nagtatago sa malapit. Agad niyang naunawaan na hindi maganda ang relasyon ni Seri sa kanyang pamilya. Nagkunwari si Seri na hindi niya maintindihan ang sinasabi nila. Kaya, kinuha ng kanyang hipag ang kanyang telepono at ipinakita ang ebidensya tungkol sa pananatili ni Seri sa North Korea. Mabilis na naunawaan ni Seri na ayaw ng kanyang kuya na bumalik siya at gusto pa nga niyang mamatay na lang siya doon. Nang makita ang kanilang masamang ugali, idineklara ni Seri na hindi niya sila patatawarin. Nang umalis sila, nakita ng hipag ang isang pares ng sapatos ng lalaki sa pintuan na nagpatanto sa kanya ng isang bagay. Nang makita si Jeong Hyuk na lumabas, sinabi ni Seri sa kanya na huwag na siyang magsalita pa. Pakiramdam niya ay labis siyang napahiya sa sandaling iyon. Lumapit si Jeong Hyuk at niyakap siya, binibigyan siya ng mainit na pagmamahal. Inaliw siya ni Jeong Hyuk, sinasabing ang mga taong hindi mo makalimutan sa iyong buhay ay hindi ang mga taong kinamumuhian mo. Kung patuloy mong hahayaan ang mga taong kinamumuhian mo sa iyong puso, ang iyong puso ay patuloy na masasaktan at magdurusa. Sa huli, ikaw pa rin ang pinakamasasaktan. Ang malumanay na mga salita ni Jeong Hyuk ay agad na nagpagaan ng sakit ni Seri. Nang gabing iyon, bawat miyembro ng 5 D-Day Company ay gumastos ng 1,000,001 para makapunta sa sauna. Upang hindi masayang ang pera, nagpa siya silang lubos na mag-enjoy. Kahit nagugutom, kailangan nilang tiisin. Ngunit sa sandaling ito, nakita nila si Kwang Byom na nagdala ng maraming masasarap na pagkain, kaya tinanong nila kung saan niya ito nakuha. Sinabi ni Kwang Byom na sinabi ng may-ari na hindi kailangan magbayad ng cash, kailangan lang ipakita ang card number sa kamay. Talagang napakabait ng mga tao rito. Inakala ni Eun-dong na dahil sa kanyang kagwapuhan, kaya siya binigyan ng libreng pagkain. Gusto ring subukan ni Chae-soo na nasa tabi niya. Matapos mag-enjoy sa marangyang pamumuhay, handa na sana silang ilapag ang card at umalis. Ngunit tinawag sila ng may-ari para bayaran ang bill. Ang isang tao ay nag-exfoliate at ang kabuuan ay 137,000 won. Sino ang nag-exfoliate? Sa sandaling ito, nagkatinginan silang lahat na gulat. Hinawakan ni Manbok ang makinis na balat ni. Naintindihan kaagad ni Chae-soo ang lahat. Dahil sa kaligtasan, mabilis na pinalitan ni Seri ang finger lock. Inirehistro rin niya si Jeong Hyuk. Pagkatapos nito, pumunta silang dalawa sa parking lot. Kinatok ni Jeong Hyuk ang kotse na nagtaka kay Seri. Ipinaliwanag ni Jeong Hyuk na ginagawa iyon bago sumakay sa kotse tuwing taglamig upang maiwasan na may hayop na nagtatago sa engine compartment para maghanap ng init. Umiti si Seri at sinabing basement parking ito, hindi malamig. Paano magkakaroon ng hayop dito? Pagkatapos niyang sabihin iyon, may tumakbong pusa mula sa ilalim ng kotse na ikinagulat ni Seri at sinabi niyang gagawin na rin niya iyon mula ngayon. Pagkatapos, dinala din ni female president ang kanyang asawa sa isang high-end shopping mall at walang tigil silang namili. Nang makita si Jeong Hyuk na lumabas sa isang maayos na suite, agad na nagulat si Seri. Agad na sinabi ng service staff na ang suite ay talagang bagay sa kanya, na parang ito ay ginawa para sa kanya. Mahirap suotin ng maayos ang suite na ito. Bakit bagay na bagay ito sa kanya? Ang paghanga sa mga mata ng babaeng staff ay agad na nagpainis kay Seri. Walang magawa si Jeong Hyuk sa sitwasyong ito. Ngunit kumuha si Seri ng isa pang suite. Masunuring sinunod din niya ito. Siguradong masakit sa ulo mo dahil bagay sa asawa mo ang lahat ng isusuot niya. Mag-asawa kami? Ah, siguro boyfriend lang. Nainggit ako sa iyo. Pagkatapos purihin ang husto ng staff, si Seri ay
Masayang nagsimulang magpakita ng kanyang kakayahan sa pamimili. Binili niya ang lahat ng sinukat niyang damit at pati na rin ang mga kinuha niya kanina. Pumili pa siya ng ilang set. Sinabi ng staff na ang kabuang presyo ay 25 milyon won. Nang akmang magbabayad na si Seri, agad siyang pinigilan ni Jeong Hyuk at hinila siya sa isang tabi. Ano ang ginagawa mo? Ano pa? Mula ngayon, malaya kang gamitin ang aking black card. Pagkatapos nito, dinala ni Seri si Jeong Hyuk para mamili ng walang humpay. Masaya siyang bumili ng mga bagay para sa lalaking mahal niya. Pag-alis sa shopping mall, mismong si Jeong Hyuk pa ang nagbukas ng pinto para kay Seri. Pagkatapos ay tumayo siya na parang isang marangal na ginoo. Ang ganitong karismatikong pag-ugali ay agad na umakit ng maraming atensyon mula sa mga babae sa paligid. Pumunta silang dalawa sa kumpanya, lalo pang napansin ang mga tingin ng lahat na nagdulot ng pagmamalaki kay Seri. Sa sandaling ito, nagkasalubong sila ng assistant ni Seri. Dali-dali niyang ipinaliwanag na ito ang kanyang personal na bodyguard. Ngunit sinabi ni Assistant Hong, ito ba ay senyales ng pag-atake ng sakit? Ano, mainit na pag-ibigan? Upang maiwasan ang karagdagang tanong, mabilis na umalis si Seri sa dahilan na mayroon siyang meeting. Sa loob ng opisina, tinawag ni Assistant Hong si Jeong Hyuk at inanyayahan siyang manatili at kumain kasama sila dahil magtatagal hanggang gabi ang meeting. Sinabi ni Jeong Hyuk na kakain siya kasama si Seri. Mukhang hindi pa rin niya naiintindihan ang patakaran. Muntik na itong maging problema. Ang aming sisi ay laging kumakain mag-isa. Ayaw niyang may umuupo sa tabi niya. Ayaw rin niya na may nakikipag-usap sa kanya. Bukod pa rito, sensitibo siya na parang pusa. Kahit ang nilagang itlog ay kakainin niya lang kapag nilaga ito ng eksaktong 8 minuto at 27 segundo. Kung lumampas sa oras na iyon, hindi niya ito kakainin. Ngunit ang malinaw na naaalala ni Jeong Hyuk ay masarap kumain si Seri. Pinayuhan siya ng kanyang kasamahan na kailangan niyang malaman ang kanyang mga gusto para makasama niya siya ng matagal. Sa daan pa uwi, tinanong ni Jeong Hyuk si Seri, hindi ko ba naiintindihan ang iyong mga gusto? Ang iyong mga subordinate ay tila alam na alam ang lahat. Alam pa nga nila kung anong uri ng nilagang itlog ang gusto mo. Sinabi ni Seri, hindi mahalaga kung anong uri ng nilagang itlog ang gusto ko. Ang mahalaga ay ikaw ang pinakamahusay na nakakaunawa sa aking mga gusto. Ang gusto ko, Jeong Hyuk, ay sinabi ko na sa iyo noong una tayong magkita. Ang mukha mo ang gusto ko, alam mo na iyon, bakit ka nagkukunwari na hindi mo alam? Pagkatapos marinig iyon, nasiyahan si Jeong Hyuk. Kinabukasan, nakakita si Seri ng isang mainit na balita online. Lumabas na si Jeong Hyuk ay lumitaw sa isang video na tumutulong sa ibang tao sa harap ng shopping mall. Ang mga netizen ay nag-ingay. Sinasabi ng ilan na siya ay isang ginoo, habang ang iba ay sinasabing napakahaba ng kanyang mga binti. Tinuro ni Jeong Hyuk ang komento na genius face. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ni Seri sa kanya na ito ay papuri para sa isang lalaking napakagwapo. Nang makita ang maraming papuri, agad na labis na natuwa si Jeong Hyuk. Direkta nilang sinakop ang computer, ngunit hindi nila alam na nauna nang dumating si Cho Cheol-gang. Biglang tumunog ang telepono. Inakala ni Seri na sa kanya iyon, ngunit lumabas na tawag iyon para kay Jeong Hyuk. Nakuha ni Jeong Hyuk ang impormasyon tungkol kay Cho Cheol-gang sa pamamagitan ng isang tagapamagitan at nakipagkita sila ngayong gabi. Nag-aalala si Seri para sa kanyang kaligtasan, kaya ipinasok niya ang kanyang numero ng telepono sa kanyang cellphone. Pagkatapos, nag-download pa siya ng isang API para sa pagbabahagi ng lokasyon nilang dalawa. Nang dumating si Jeong Hyuk sa tagpuan at binuksan ang pinto, natuklasan niyang naloko siya. Lumabas na isa itong panloloko para ilayo siya sa bahay. Pauwi na si Seri mula sa trabaho at aksidenteng nakasalubong niya si Cho Cheol-gang, ngunit hindi niya ito nakilala. Pagdating sa underground parking lot, katulad ni Jeong Hyuk, kinatok din ni Seri ang kotse upang makita kung may hayop na nagtatago sa loob. Ngunit hindi sinasadyang nakita niya na may isang lalaki na nakaupo sa loob ng kotse. Nagkunwari siyang walang nakita, pagkatapos ay kalmadong tumalikod at umalis. Nang marinig niya ang tunog ng pagbubukas ng pinto ng kotse, agad na nagpanik si Seri at tumakbo palayo. Mabilis ding humabol si Cho Cheol-gang sa likuran niya. Sa gitna ng kanyang pagtakas, aksidenteng nahulog ang cellphone ni Seri sa lupa. Wala siyang oras para mag-alala pa at patuloy lang siyang tumakbo. Mabilis na inasikaso ni Jeong Hyuk ang mga subordinate, pagkatapos ay agad niyang tinawagan si Seri, ngunit walang sumasagot. Tiningnan niya ang location API sa kanyang telepono, pagkatapos ay tumakbo siya ng buong lakas patungo sa minarkahang lugar. Sa isang walang laman na parking lot, sinimula ni Cho Cheol-gang ang larong pusa at daga. Mabilis na tumakbo si Seri sa security room, kaya hindi siya mahanap ni Cho Cheol-gang. Ngunit pagkatapos, natuklasan din niya ang security room. Kinuha niya ang kanyang baril at dahan-dahang lumapit. Nakita ni Seri ang eksena sa surveillance monitor at napuno siya ng takot. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Seri. Tumakbo si Cho Cheol-gang para kunin ang telepono. Lumabas na tawag iyon mula kay Jeong Hyuk. Sinabi niya kay Jeong Hyuk na nasa kamay niya si Seri at binantaan pa niya si Jeong Hyuk na huwag tumawag sa pulisya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Jeong Hyuk na huwag putulin ang tawag at mabilis na pumunta doon. Habang nakikipag-usap siya, sinamantala ni Seri ang pagkakataon na tumakas mula sa security room. Nang buksan ni Cho Cheol-gang ang pinto, natuklasan niyang walang tao sa loob. Sa sandaling ito, tumakbo si Jeong Hyuk sa parking lot. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay at humakbang pasulong, ayon sa tagubili ng kalaban. Matagal nang naghihintay si Cho Cheol-gang na may hawak na baril. Nang makita ni Seri ang eksena, nagpanik siya. Mabilis niyang pinatay ang lahat ng kuryente sa isang iglap at ang buong parking lot ay nalukob sa dilim. Malakas na sinabi ni
Seri kay Jeong Heok na huwag magpaloko at sinabing hindi siya nasa kamay ng kalaban. Sinabihan niya rin si Jeong Heok na umalis na. Sa sandaling ito, parehong si Jeong Heok at si Cho Chil-gang ay parehong sinubukan na tukuyin ang lokasyon ni Seri sa pamamagitan ng kanyang boses. Biglang may isang kamay na humawak at mabilis na tinakpan ang bibig ni Seri. Lumabas na si Jeong Heok iyon. Sa isa pang pagkakataon, nakaligtas si Seri sa panganib. Bumuntong hininga rin si Jeong Heok ng may lunas.